Pagkatapos, ginamo ang mga sugat ni Yeming. At pagkatapos ay humarap siya sa Commander-in-Chief na si Fan Jiguang. Jiwagaw, bakit ngayon ka lang bumalik? Nang makapasok sa Neoyang Kingdom noon, nahuli agad ako ng isang eksperto. Itinapon sa piitan, at pinahirapan. Kaliligtas lang sa akin ng general na ito. Hindi ko pa napapatay ang hari. Hinihiling ko ang parusa ng general. Fan Jiguang, mas mabuting alam mo ang lugar mo. Huwag kang humanap ng gulo. Baka pati ikaw ay patayin ko. Bamantong hininga siya. Sige na nga, patatawarin kita. Ngunit hindi ka na makakakuha ng anumang karangalan sa militar. Ituring mo na lang itong kabayaran sa iyong kasalanan. Maraming salamat, General. General, masyadong hindi makatwiran ito. Walang dahilan para panatilihing buhay siya ng Neoyang Kingdom. Baka bumalik siya rito bilang isang especially iya. HMPH, tingnan mo ang sitwasyon ng digmaan. Mahihinuha mong natatalo na ang Golden Empire. Ano pang kailangan niyang sumuko sa kaaway? Ngunit ang ating hukbo ngayon ay wala pang dalawang bahagi ang natitira. Sa puntong ito, kailangan nating isantabi ang lahat ng personal na alitan. Makalipas ang ilang sandali, lumipat ang eksena sa training ground ng Juling. Maririnig ang mga tawanan. Haha, tingnan nyo, si General. Bumalik na si General. General, namatay kami sa pagkamis sa inyo. Sa wakas, nakabalik na kayo. Haha, mga kapatid, patawarin nyo ako. Hintayin ninyong makapagpagaling ako ng ilang araw. Pagkatapos ay makikisaya ako sa inyo. Menghi, mamaya, pumunta ka sa aking tolda. Makalipas ang ilang sandali, sa loob ng tolda ni Yeming. Pagkaalis ko, kumusta na ang mga kapatid? Pagkatapos kumalat ang balitang nasawi sa laban si General. Hindi mabilang na mga pinuno ng hukbo ang gustong kunin kami. Ngunit lahat sila ay sumuko dahil hindi kami sumunod sa kanila. Araw-araw kaming masigasig na nagsasanay. Naghihintay sa araw na babalik si General. Magaling ang ginawa mo. Magaling. Mayroon bang kakaibang kilos sa kampo? Ano ang binabalak ng Crown Prince? Madalas akong lumalabas para uminom kasama ang mga kapatid. Nakakarinig din ako ng maraming impormasyon. Ang Crown Prince ay buong lakas na naghahanap ng isang treasure ring. Mukhang may mga palatandaan na. Natatakot akong hindi magtatagal ay kailangan na nating lumusab muli. May isa pa pong bagay. Sa Zuantian Great World. Sa Zuantian Sea, may naganap na kakaibang pangyayari. Isang banal na liwanag mula sa kalangitan ang tumama sa ibabaw ng dagat. Tumagal ng halos kalahating oras. Maraming malalakas na nilalang ang pumunta roon para tingnan ang pangyayari. Pati ang Crown Prince ay pumunta rin. Oo, kasama ang 3 martial gods. Ang 9 na dakilang puwersa ng Zuantian Great World. Ang 4 na dakilang banal na lupain. Sword Lake, Zuantian Holy Land lahat ay dumating. Sa isip ni Yeming, yung kakaibang pangyayari na iyon, may kinalaman kaya sa misyong ibinigay sa akin ni Master. Imposibleng lahat ng puwersa ay pumunta roon para lang manood ng kasiyahan. Teka, sinabi mong pati ang Zuantian Holy Land ay dumating. Nasaan sila ngayon? May teritoryo ba sila? Ang Zuantian Holy Land ay kasalukuyang hawak ang isang maliit na kaharian. Ang Shuizuan Kingdom. Mukhang may hinahanap sila. Hindi sila nakikipag-ugnayan sa ibang mga puwersa. Napakahirap imbestigahan. Sa isip ni Yeming, ang Zuantian Holy Land ay matagal nang hamina. Ngayon, nangangahas silang makisali sa bagay na ito. Tiyak na may malaki silang pakana. Sa posisyon ni Zhao Junfei. Tiyak na darating siya. Sakto, kailangan kong makipagtuos sa kanya. Agad umalis si Yeming, Menghi. Aalis ako ng ilang araw. Pansamantala, ipinagkakatiwala ko sa iyo ang mga kapatid. Opo. Lumipat ang eksena sa Shuizuan Kingdom Royal Palace. Balita tungkol kay Yeming, bumabanggit kay Elder. Si Sulan ay dinala ni Jiang Taishan sa loob ng Avicii Purgatory. Pagkatapos ay bigla na lang naglaho si Yeming. Hindi nagtagal, muntik na siyang mapatay ni Jiang Taishan. Ngunit sa huli ay nakatakas pa rin siya. Malakas ang buhay ng batang iyon. Ngunit hindi na rin siya makakagalaw ng ilang araw pa. Hintayin ninyong makuha ng ating Zuantian Holy Land ang Heavenly Will. Isang iglap lang ay mahahanap ko na siya. Pagkatapos, isang hampas lang, patay agad. Sa sandaling iyon, isang boses ang narinig mula sa labas ng pinto. Junfei, bakit kailangan mong maging ganito ka mapilit? Nagbibigay galang sa Holy Lord. Si Yeming at ang ating Zuantian Holy Land ay walang anumang kaugnayan. Bakit ka ba nagmamatigas? Ikaw, bilang isang martial saint, dapat ay mayroon kang pagpapasensya ng isang martial saint. Opo, naaalala na ni Junfei. Sa pagkakataong ito, nakasalalay ang pag-iral ng ating Holy Land. Kung magtatagumpay tayo, ang Zuantian Holy Land ay magiging nangungunang puwersa sa 9 na Holy Lands.
Kung hindi, magpapatuloy tayong hamina hanggang sa mas mababa pa tayo sa isang Holy Land. Holy Lord, kailangan nating makuha ang Heavenly Will. Mahirap, kanina, hindi ko ininda ang pagkaubos ng aking buhay para kalkulahin ang mga lihim ng langit. Ngunit ang nakita ko lamang ay isang magulong kawalan. Paano nangyari iyon? Holy Lord, hindi ba tayo lang ang nakakaalam ng lokasyon kung saan isisilang ang Heavenly Will Seed? Ang mga pangyayari sa mundo ay pabago-bago. Kailangang mag-ingat. Nag-imbita na ako ng 8 mahuhusay na katulong. Ngayon tayo kikilos. Nakahanda ka na ba? Nagpaskil na ako ng anunsyo. Nakapag-imbita ng 3 grupo. 4,000 Grand Martial Masters. Ngayon na ako pupunta para pumili. Sa sandaling iyon, sa lugar ng pagpili, mga tao ng Zuan Tian Holy Land, hehe. Basta't sumali ka, may 300.000 Martial Ancestor Coins na agad. Ang Zuan Tian Holy Land. Talagang napakagalante. Huwag ka munang masyadong matuwa. Sabi sa anunsyo, kailangang sumali sa isang ekspedisyon. Sa laki ng perang ibinibigay. Baka sa isang mapanganib na lugar tayo dadalhin. Ang Zuan Tian Holy Land. Talagang kakaiba. Mga Grand Martial Masters lang ang kinukuha. Ayon sa Loika, kung mapanganib na bagay, hindi ba dapat mas mataas na realm ang imbitahan? Hindi kaya, gusto tayong gawing mga guinea pig. HMPH. Kung malaki ang perang kukunin, syempre dapat handa ka ng mamatay. Sa isip ni Yeming, ang karamihan sa mga taong ito ay mga sundalo mula sa Vermilion Bird o ibang puwersa mula sa Tianyuan na tumakas. Ngunit iilan lang ang galing sa kampo ni Fanji. Malamang hindi nila ako makikilala. Sa sandaling iyon, isang boses ang umalingaw-ngaw. Tumahimik, si Zhao Junfei ay lumitaw. Sa isip ni Yeming, si Zhao Junfei. Nandito ka nga, noon. Kung hindi dahil sa iyo. Paanong malalantad ang pagkatao ni Lan Nhi at mapipilitang tumakas patungo sa Zuan Tian Great World? At ngayon, nakakulong pa siya sa Avicii Purgatory. Sabi ni Beiming, Master, hindi ka maaaring kumilos dito. Kung hindi, malalantad ang iyong pagkatao at hahabulin ka ni Jiang Taishan. Sagot ni Yeming, syempre hindi ako kikilos ngayon. Ngayong alam kong nasa Zuan Tian Great World siya. Magkakaroon din ng pagkakataon para patayin siya. Ngayon, magsasagawa tayo ng isang lihim na ekspedisyon. Ang mga makukuha ay napakarami. Una, lahat ay kailangang sumunod sa utos. Sumunod sa mga pagbabawal. Kung may sino mang lalabag, direktang papatayin. Pangalawa, sa sandaling umalis tayo, hindi na maaaring umatras. Kung hindi, papatayin din. Sa sandaling iyon, may isang nagtaas ng kamay. Maaari ba akong umalis ngayon? Pagkasabi pa lang niya noon, agad siyang samuka ng dugo at bumagsak sa lupa. Patay, makipagkita ka na sa iyong mga ninuno. Siyempre maaari, ngunit ang mga patay lamang ang pinapayagang umalis. Nakita ito ng iba. Nagalit sila ngunit hindi nang ahas magsalita. Lumakad si Zhao Junfei sa harapan at nagsimulang pumili ng ilang tao mula sa karamihan. Ikaw, at ikaw pa, kayong 3, tumayo kayo sa aking harapan. Si Yeming at ang 2 napili ay tumalon sa harapan. Kayong 3, may kakayahan ba kayong pumatay ng Martial Ancestor? HMPH, Martial Ancestor, hamak lang, hindi ko na mabilang kung ilan pa. Sagot ni Yeming, magaling, may misyon kayo, sumunod kayo sa akin. Kayo ang mga piling-pili mula sa mahigit 1,000 Grand Martial Masters. Masagana ang inyong dugo at chi. At dati nang nakapatay ng hindi iilang tao. Ang inyong bayad ay 1,000,000 Martial Ancestor Coins. Sa isip ni Yeming, mula 300 Martial Ancestor Coins. Tumaas sa 1,000,000. Natatakot akong mapanganib ang misyong ito. Maaari ko bang malaman kung ano ang kailangan naming gawin? Pagdating natin sa lugar, saka ko sasabihin. Ngayon, magpahinga muna kayo rito. Pagkalipas ng kalahating oras, aalis tayo. TSK. Ano ba talaga ito? Napakalihim. Siguradong may ginagawang kaiya-hiya. Nagsisisi na ako. Kahit magsisi ka pa, wala nang paraan. Paano tayo lalaban sa isang martial saint? Napansin ni Yeming ang isang babae sa malapit. Ang aura ng babaeng ito ay medyo pamilyar, kahawig ni Yulian yan mula sa Undying Divine Palace sa Latent Dragon Rankings noon. Marahil ay mula siya sa 4 na dakilang banal na lupain. Ang paghalo niya rito, tiyak na may layunin. Sino ka? Bakit ka tingin ng tingin sa akin? Hindi naman ikaw ang tinitingnan ko. Basta lang akong tumingin. Ako ay mula sa Tongtian Divine Land. Lumapit siya. Pagpasok mo pa lang, napansin na kita. Sa huli, halatang iba ka sa kanila. Hindi ko alam kung aling yuan ka disipulo sa Tongtian Divine Land. Sabi ni Beiming, Master. Ang Tongtian Divine Land ay nahahati sa 3 palasyo at 4 na yuan.
Sabihin mong nasa Linghui Courtyard ka. Pagkatapos ay papasok sa Jizun Courtyard. Pansamantala, nasa Linghui Courtyard ako. Hindi magtatagal. Papasok na ako sa Jizun Courtyard. HMPH. Ang lakas ng loob mong magsalita. Ako si Dingwei, mula sa Andayang Divine Palace. Sa isip ni Yeming, kung gayon. Kilala mo ba si Yulian yan? Gaya ng inaasahan, mula sa Andayang Divine Palace. Maituturing nakakilala, huwag mo siyang banggitin. Anong pangalan mo? Ye Wudi. Sa isip ni Yeming, mukhang hindi maganda ang relasyon nila ni Yulian yan. Ye Wudi. Ang mga disipulo ba sa Tongtian Divine Land ay ganyan kayo kayabang? Kung may lakas ka, ano man ang pangalan mo ay pwede. Maaga o huli, magkakaroon ka ng pagkakataong maramdaman ang aking lakas. Lakas. Tunay na lakas. Mukhang napakatiwala ka sa sarili mo. Hindi ko alam kung ano ang inihanda ng iyong Tongtian Divine Land para agawin ang bagay na iyon. Sa isip ni Yeming, kumagit na siya. Haha, gaya ng inaasahan. Nandito ka rin para sa bagay na iyon. Sa huli, pareho tayong sumali sa grupo ng Zuan Tian Holy Land. Hindi nagkataon lang na dumating tayo. Mukhang pareho ang ating layunin. Ako'y isang taong tapat. Hindi ako mahilig sa paligoy-ligoy. Ang biyaheng ito ay napakapanganib. Kung tayo ay magtutulungan, tiyak na tataas ang ating tsansang manalo. Sa huli, ang bagay na iyon, hindi kayang makuha ng isang tao lamang. Pareho ang layunin. Ano naman ngayon? May paraan akong makuha ito. Hindi ibig sabihin na mayroon ka rin. Baka makadagdag ka pa ng gulo sa akin. Makadagdag ng gulo sa iyo. Sabihin ko na sa iyo ang totoo. Sa biyaheng ito, dinala ko ang Tianjin Pearl. Ang pagkuha ng Heavenly Will ng Zuan Tian Great World ay kasing dali lang ng pagbaligtad ng palad. Ano ang mayroon ka? Sa isip ni Yeming, Heavenly Will. Kaya pala, hindi nakapagtataka kung bakit ang mga Holy Lands, MP Rays, at Divine Lands ay nagpadala ng mga tao rito. Mayroon pala silang pakay sa Heavenly Will. Kung ang Heavenly Will ay maaaring agawin, kung gayon. Iisa lang ang kaso, ang lumang Heavenly Will ay namatay na. Ang bago ay hindi pa naisisilang. Ang mundo ay nasa kaguluhan. Ang karma ay nagsisimulang magkalkula. Lahat ng karma ay magkakaugnay. Kaya pala, sa wakas, naintindihan ko na ang lahat. Sa kasagsagan ng kapangyarihan ng Zuan Tian Holy Land, ang Zuan Tian Great World ay dating nasakop. Ang Heavenly Will na dating kumokontrol sa Zuan Tian Holy Land, unti-unting humina ang Zuan Tian Holy Land. Ang mga kumokontrol sa Heavenly Will ay sunod-sunod na bumagsak. Ang mga lokal na puwersa sa Zuan Tian Great World ay nagsimulang lumaban. Sa huli, pagkatapos ng digmaan at pagkakaisa ng mga lokal na puwersa, tuluyang binitawan ng Zuan Tian Great World ang kontrol. Ang Zuan Tian Holy Land ay naging isang malayang umiiral na mundo. Mula noon, ang dalawang mundo ay wala ng anumang ugnayan. Gayunpaman, sa paglipas ng panahon, sa mahabang agos ng oras, ang Heavenly Will ng Zuan Tian Great World ay humina. Hindi magtatagal ay maglalaho na ito. Nahulaan ng Vermilion Bird Emperor ang oras ng paglalaho ng Heavenly Will gamit ang GTN instrument. At inutusan si Jiang Taishan na maghanda ng mga sundalo para salakayin ang Zuan Tian Great World at agawin ang bagong isisilang na Heavenly Will. Kaya naman, pagdating ko sa Zuan Tian Great World, natuklasan kong napakahina ng tsansang mabuhay sa mundong ito. Para pag-agawan ang nauubos na yaman. Bumagsak ang moralidad ng mga tao. Walang tigil ang mga panloob na digmaan, lahat ay dahil ang lumang Heavenly Will ay patay na. At ang bago ay hindi pa naisisilang. Ang Great World ay nasa panahon ng pagkawasak. Napansin ng Azure Dragon Empire ang kakaibang kilos ng Vermilion Bird Empire. Ngunit hindi alam ang layunin. Nagsimula silang pumili ng mga mag-aaral. Piliin ang mga sapat na mahusay sa kompetisyon para makapasok sa hukbo ng Vermilion Bird at mag-imbestiga. Isa ako sa mga taong iyon. Mga especially iyang tulad ko. Tiyak na nagpadala rin ang Holy Lands at Divine Lands ng hindi kakaunti. Pagkatapos makita ang kahinaan ng lugar na ito, ang mga especially iyan ng ibang puwersa ay bumalik lahat para iulat ang bagay na ito. Nalaman ng matataas na opisyal ng Divine Lands at Holy Lands ang katotohanan. At sunod-sunod na nagpadala ng mga tao para makibahagi sa kita. Mula noon, ang dating plano lamang ng hukbo ng Vermilion Bird na salakayin ang Zuan Tian Great World ay naging isang malawakang digmaan sa pagitan ng mga puwersa ng Tianyuan Continent at ng Zuan Tian Great World. At sa mga ito, kung pag-uusapan kung sino ang pinaka-nakakaintindi sa Zuan Tian Great World, tiyak na ang Zuan Tian Holy Land na dating kumokontrol dito. Sila ang pinakamahinang panig. Hawak nila ang kalamangan sa impormasyon. Ngunit kumikilos sila ng palihim. Gumagawa ng tahimik.
Natatakot na mapansin. Kaya palihim lamang silang kumikilos para maunang makuha ang Heavenly Wheel. Ngayon, nagsimula na silang kumilos. Nagtipon ng malaking bilang ng mga cannon fodder na naging kasalukuyang sitwasyon. Kung tama ang hula ko, ang pinakamalaking kalamangan ng Zuan Tian Holy Land ay ang tiyak nilang alam ang lokasyon kung saan isisilang ang bagong Heavenly Wheel na ito. Bakit ka nakatanga dyan? Tinatanong kita. Nasa akin ang Tianjin Pearl. Ano ang mayroon ka? Hindi kaya, dinala mo ang Ju Tianhu ng Tongtian Divine Land dito. Sinong nagsabing Ju Tianhu lang ang meron ako? Hindi kaya, mayroon ka ring Tianjin Pearl. Imposible, 3 lamang ang Tianjin Pearls. Isa ay nasa Divine Palace. Isa ay nasa Vermilion Bird Empire. Ang natitirang isa ay nawawala na ng maraming taon. Tingnan mo kung ano ito. Tianjin Pearl. Saan mo ito nakuha? Napulot ko sa daan. Sa isip ni Yeming, gaya ng inaasahan. Tianjin Pearl. Si Shui Huanga. Dahil ayaw niyang masangkot sa bagay na ito. At walang silbi sa kanya ang pag-iingat nito. Ibinigay niya ito sa akin. Natatakot akong hindi niya rin inaasahan na magagamit ko talaga ito. 2 Tianjin Pearls. Kung gayon, madali na. Magtutulungan tayo. Paglabas ng Heavenly Wheel, isa sa atin ang lulunok ng isang Tianjin Pearl. Pilit na ay silang isang hibla ng Heavenly Wheel sa Divine Sea. Ang isa naman ang magbabantay. Ulitin natin ito. Makakakuha tayo ng malaking pakinabang. Sa isip ni Yeming, makuha ang Heavenly Wheel sa Divine Sea. Kung talagang magtatagumpay, katumbas na ito ng pag-refine ng Heavenly Wheel. Nakakagulat ang epekto. Ang ganitong pagtutulungan ay nangangailangan ng sapat na tiwala. Ngunit kami, unang beses pa lang naming magkita. Napakasimple. Kailangan lang nating gumawa ng Soul Oath. Mangangahas ka ba? Ang Soul Oath ay hindi maliit na bagay. Ito ay magiging isang buto na itatanim sa pinakamalalim na bahagi ng kaluluwa. Kapag nilabag ang panunumpa, magbabayad ka ng malaking halaga. Walang interes. Sa pamamagitan ng sarili kong kakayahan, makukuha ko rin ang Heavenly Wheel. Hindi ko kailangang makipagtulungan sa iyo. Hindi ka pumapayag. Sabihin ko sa iyo, kung gusto mong i-seal ang Heavenly Wheel sa Divine Sea, kailangang may katugmang coordination technique. Hindi ako naniniwalang mayroon kayo niyan sa Tongtian Divine Land. Mayroon. Ito nga ang Yihua Jia Mogang na ginamit ni Ji Tianpeng noon para i-graft ang Heavenly Wheel sa Divine Sea. HMPH. Hindi kita kailangan. Nangangahas ka pang maliitin ako. Maghintay ka. Maaga o huli. Ikaw din ang magmamakaawa sa akin. Sa sandaling iyon, lumitaw si Zhao Junfei. Oras na. Susunod. Tatanggapin ko kayo sa aking Heavenly Cave. Sa loob ng kalahating oras, makakarating tayo sa lugar. Iwinasiwas ni Zhao Junfei ang kanyang kamay. Tinanggap ang lahat ng Grand Martial Masters sa loob ng kanyang munting mundo. Ito na ang Heavenly Cave ni Zhao Junfei. Sa isang espasyo sa loob ng Heavenly Cave, nakatago ang humigit kumulang 10.000 Grand Martial Masters. Hindi man lang napansin ni Yishang. Hindi ko alam kung ano ang kanyang pakay. Marahil ay nagtipon muna ng malaking bilang. Hayaan na sila. Ang locus yung ito. Malamang hindi matutuklasan. Iwinasiwas ni Yeming ang kanyang kamay. Nagtago para mag-cultivate. Gamitin ang pagkakataong ito para pumunta sa Great Evolution Space at mag-cultivate ng Yihua Jia Mogang. Lumipas ang oras. Si Yeming at ang ibang mga martial artists ay pinalabas na. Nasaan ito? Napakawalang buhay ng lugar na ito. Saan ba talaga tayo dinala? Sa sandaling iyon, napansin nila ang kalangitan sa itaas. Diyos ko, sa itaas pala ay may 9 na dakilang nilalang. Ang kanilang aura ay malalim at hindi masukat. Kasama na roon ang Zuan Tian Holy Lord. Ang 9 na iyon, lahat sila ay martial gods. Ang mag-imbita ng ganito karaming martial gods para tumulong, malaki rin ang nagastos ng Zuan Tian Holy Land. Sa isip ni Yeming, ang Yihua Jia Mogang ay nasanay ko na. Gumugol ako ng 2 taon sa aking Great Evolution Space. Ngunit, maituturing na ring handa na ako ng husto. Hoy, Ye Wudi, noong nasa loob tayo ng Heavenly Cave, bigla kang nawala. Saan ka pumunta? May kinalaman ba sa iyo? Sa isip ni Yeming, ang babaeng ito, napakagulo. Hindi kaya dahil sinabihan ko siya ng ilang salita kaya lagi na niya akong sinusundan. Siguradong palihim kang pumunta sa isang pribadong lugar para mag-cultivate. Ano, normal lang iyon. Dala ko rin ang aking munting wisdom sky. 1 taon ng cultivation doon. 1 oras lang sa labas. Talaga bang hindi mo pag-iisipan kung makikipagtulungan ka sa akin? Tingnan mo, sa labas, napakaraming martial gods. Kung tayong dalawa ay magtutulungan, tiyak na mas mataas ang ating tsansang mabuhay. Magtulungan na tayo. Hindi pinansin ni Yeming ang kanyang pang-uudyok. Handa na kayo.
Magsisimula na tayo. Sa sandaling iyon, lahat ng 9 na martial gods ay ginamit ang kanilang kapangyarihan. Pagkatapos, pinagsama-sama nila ang kanilang lakas sa isang punto. Nabuksan ng 9 na martial gods ang daan papunta sa Heaven Earth Embryonic Platform. Maghanda na kayong pumasok. Ha? Heaven Earth Embryonic Platform. Ano yon? Anong laro yan? Ang Heaven Earth Embryonic Platform ay isang malawak na mundo. Sa loob nito, maraming mga pambihirang kayamanan. Siyempre, mayroon ding mga ilusyon, spirit beasts, at masasamang espiritu. Kung ano ang eksaktong makakaharap ninyo. Depende na iyon sa inyong kapalaran. Pagkatapos ninyong pumasok, hanapin ninyo ang bagay na makakapagpailaw sa inyong mga token. Pagkatapos ay dalhin ninyo ito palabas. Tandaan, 3 oras lamang kayo. Kung may sino mang mangangahas na hindi dalhin palabas ang bagay na gusto namin, papatayin ng walang awa. Hawak nila ang mga token sa kanilang mga kamay. Nag-aalala. Ito, mahina ang ating lakas. 10 tao ang papasok, 9 ang mamamatay. Bakit hindi nagpadala ng mga eksperto ang Zuan Tian Holy Land? Ang loob ng Heaven Earth Embryonic Platform ay sukdulang hindi matatag. Madali itong magulo ng martial dawil. Ang mga martial artists na nasa martial ancestor level pataas na papasok ay magdudulot ng malaking gulo. Sa sandaling ito, bumaba ang boses ng Holy Lord. Junfei, I activate ang Heavenly Cave. Opo, agad niyang binuksan ang Heavenly Cave. Sa loob, naroon ang mga Grand Martial Masters. Tinitigan ng Holy Lord ang ibaba. Isang malakas na hampas ang pinakawalan niya papasok doon. Sa sandaling iyon, mga sigaw ng paghihirap ang narinig. Bakit parang nakarinig ako ng mga sigaw ng paghihirap? Ako rin. Sandali lang lumitaw tapos nawala. Baka guni-guni lang natin. Sabi ni Beiming, Master. Iyon ang 10.000 Grand Martial Masters. Para buksan ang daanan, isinakripisyo nila ang 10.000 Grand Martial Masters. Sigaw ng Holy Lord, paumanhin. Para sa pagbangon ng aking Zuan Tian Holy Land, wala akong pagpipilian. Ang pinagsama-samang dugo ng mga Grand Martial Masters ay dahan-daang umakyat. Sumanib sa lakas ng 9 na martial gods. Pagkatapos magsama-sama ng dugo, isang tarangkahan ang lumitaw sa himpapawid. Itong Tianjin Pearl, iisa lamang ang mayroon. Kung sino ang mayroon nito, mas malaki ang tsansang magtagumpay. Sa isip ni Yeming, hindi ba't 3 lang ang Tianjin Pearls? Maliban sa ating dalawa, tiyak na ang natitira ay nasa Vermilion Bird Empire. Paanong napunta ito sa Zuan Tian Holy Land? Hindi kaya, nagtutulungan sila. Inihagis ni Zhao Junfei ang perlas sa gitna ng karamihan. Agad na may lumipad para agawin ito. Haha, nakuha ko na. Lahat ng tao sa paligid ay nakatitig sa kanya. Patay na. Sa sobrang kagalakan, nakalimutan kong, ang taong may hawak ng kayamanan ay papatayin. Ang daanan ay magsasara pagkalipas ng 3 oras. Hindi pa kayo aalis. Makalipas ang ilang sandali, sa loob ng daanan, nagsimula na silang habulin ang taong nakaagaw ng Tianjin Pearl. Ibigay mo ang Tianjin Pearl dito. Ang Tianjin Pearl ay akin. Patayin sila. Nagsimula ng mag-away at magpatayan. Kahit pa isang henyo na Grand Martial Master na kayang pumatay ng Martial Ancestor. Ano naman ngayon? Sa huli, hindi ba't laruan lamang sila ng mga martial gods? Mas mabuting pumunta na lang sa ibang lugar. Bakit mo ako sinusundan? Wala akong interes sa iyo. TSK, sinong sumusunod sa iyo? Parang may gusto ako sa iyo. Hindi naman sa iyo ang daan. Gusto kong pumunta kung saan ko gusto. Napasimangot na lang si Yeming at tahimik na nagpatuloy sa paglakad. Naglakad si Yeming habang inoobserbahan ang paligid. Ang mga bagay na ito, parang mga muscle. Parang mga Halijing Jade, parang mga buhay na nilalang. Kailangang mag-ingat. Sa sandaling iyon, nagsimulang gumalaw ang lupa sa ilalim. Inilabas na ni Ding Wei at Yeming ang kanilang mga sandata. Handa nang lumaban. Hindi masama ang iyong espada. Tunay ngang isang divine grade weapon. Sa sandaling ito, mula sa ilalim, may mga bowl ang tumalon. Dahan-dahan itong nahati. Sa loob, may mga demonic beasts. Agad humiwa ng isang espada si Ding Wei. Undying Seal. Nahiwa sa gitna ang mga demonic beasts. Ngunit ang kanilang mga katawan ay dahan-daang nagsanib muli. Patuloy silang sumugod para atakihin siya. Itong mga halimaw na tigre, hindi lamang may lakas na katumbas ng martial ancestor level. Kundi kaya pa nilang maghiwalay. Ano ba talagang mga halimaw ang inaalagaan ng Heaven Earth Embryonic Platform na ito? Ang mga demonic beasts ay tumutok din kay Yeming. Kung gayon, hindi na kailangang hiwain pa. Inilabas ni Yeming ang kanyang Dragon Hammer, kailangan lang durugin sila. Ang mga durog na piraso ng mga demonic beasts ay gumagalaw. Dahan-daang nagsasama-sama.
Makalipas ang ilang sandali, bumalik sila sa dati nilang anyo. Kahit durugin pa sila sa maliliit na piraso. Maghihiwalay pa rin. Mukhang ang ordinaryong pag-atake ay hindi sila mapapatay. Kung magpapatuloy ng ganito, habang lumalaban, mas lalo silang dumarami, hanggang sa maubusan ng lakas at mamatay. Ngunit, mayroon ding pakinabang. Ang bilis ng kanilang paghihiwalay ay bumagal ng kaunti. Mukhang habang mas dinudurog sila, mas bumabagal ang kanilang paghihiwalay. Ngunit katumbas noon, mas dadami ang kanilang bilang. Anong gagawin? Ang mga ito, habang lumalaban, lalong dumarami. Malapit na akong maubusan ng lakas. Habang lumalaban, umatras, umalis sa lugar na ito. Maghanap ng pagkakataong makatakas sa kanila. Takbo. Alam mo ba kung saan tatakbo? 3 oras lang tayo. Kung maling daan ang tatahakin mo, tiyak na mamamatay ka. Nang marinig ito, huminto si Yeming, absolutong enerhiya. Pagsamasamahin, Bilyong Jin Dragon Hammer. Isang malakas na pagsabog ang yumanig sa paligid. Ang puwersa ng atake ay gumapang patungo sa mga demonic beasts. Ang mga demonic beasts ay nadurog sa maliliit na piraso. Ang lakas. Napatingin si Ding Wei kay Yeming. Namangha, napakalakas. Ang mga disipulo ng Divine Land ay karaniwang walang ganitong lakas. Sinabi mong mamamatay ako. Ibig sabihin, ako lang ang mamamatay. Mukhang alam mo ang daan. Tama, talagang alam ko. Sabihin ko man sa iyo. Ayos lang. Ngunit, kailangan mo munang humingi ng paumanhin sa akin. Kung hindi, iiwan kita rito. Tumakas ka mag-isa. Ang mga durog na piraso na ito, tiyak na magiging hindi mabilang na halimaw na tigre. Dudurugin ka nila hanggang mamatay. Sa pamamagitan lang nila, inilabas ni Yeming ang Divine Grade Chi God. Nagbago ang kanyang katawan. Nagulat si Ding Wei. Hindi makapagsalita. Humigop si Yeming ng malalim na hininga at bumuga ng apoy. Sinunog ang mga durog na piraso ng mga halimaw na tigre. Divine. Divine Grade Chi God. Ngayon, sa tingin mo ba ay may karapatan ka pang pagbantaan ako? Kung hindi ka magiging tapat. Kung gayon, maghiwalay na tayo ng landas. Mayroon kang Divine Grade Chi God. Kahit gustuhin ko pang tumakas. Makakatakas ba ako? Sa harap ng absolutong lakas. Wala akong kakayahang lumaban. Kung ang buhay ko ay nasa iyong mga kamay, maaari ko lamang sundin ang iyong mga utos. Ang kahihinatnan, mahuhulaan ko na. Ano ang binabalak mong gawin? Huwag ka nang magpanggap pa. Mas lalo ka lang nagmumukhang peke. Matagal ko nang nahulaan, dahil sa aking itsura kaya ka lumapit sa akin. Ngayon, wala na akong kakayahang lumaban pa. Tigil. Ano ba ang laman ng utak mo? Wala akong interes sa iyo. Sabihin mo sa akin ang lokasyon ng Heavenly Will. Siguradong alam mo. Ha, hindi ba't gusto mo ang aking katawan? Gusto mo ang ulo mo? Bilisan mo. Sabihin mo ang lokasyon ng Heavenly Will. Ano ba yan? Sana sinabi mo agad. Pinaghanda mo pa ako. Hindi ko maintindihan kung bakit may nararamdaman akong pagkadismaya sa aking puso. Sige, maaari kong sabihin sa iyo ang lokasyon ng Heavenly Will. Ngunit, umaasa akong isasama mo ako. Ayokong umuwing walang dala. Hinawakan agad ni Yeming si Ding Wei. Sige. Dinala ni Yeming si Ding Wei habang tumatakbo. Sa daan, sinunog din niya ang mga naghihiwalay na demonic beasts. Tinapakan ni Yeming ang mga ito sa ilalim ng kanyang paa. Nag-iwan siya ng mga bakas ng pulang apoy sa daan. Haha, tiyak na hindi inaasahan ng mga taga-Zuan Tian Holy Land. Bagamat wala kang martial daw will, mayroon ka namang lakas na katumbas ng martial god level. Hinding-hindi ka nila mahuhuli. Huwag ka ng maraming salita. Sabihin mo ang susunod na direksyon. Inilabas ni Ding Wei ang isang compass. Tinukoy ang direksyon. Susunod, dito tayo. Sinundan ni Yeming ang direksyong itinuro niya. Bumilis. Makalipas ang ilang sandali, lumipat ang eksena sa isang lawa. Sa malayo, may isang higanteng gintong itlog na nagliliwanag. Tumayo si Yeming. Nagmamasid. Si Ding Wei naman ay sinusuri ang tubig sa lawa sa ibaba. Sa loob ng lawa ay napakahalagang Tianyi crystal liquid. Sikaping kumuha ng marami. Naglabas si Yeming ng ilang sisidlan para kumuha ng tubig. Sayang. Kulang ang oras. Kung hindi, gusto ko sanang kunin ang buong lawa. Hayaan mong itago ito ni Baoping. Pumunta tayo at tingnan ang itlog na iyon. Hawak ni Ding Wei ang compass. Tinukoy. Ang itlog na ito, tiyak na ang Heavenly Will. Ang Heavenly Will ay isang itlog. Hindi kaya, dahil hindi pa ito ganap na nabubuo. Tama ka. Bago ito lumaki, walang sino man ang makakakuha ng Heavenly Will. Kung gayon, gaano katagal kailangang maghintay? Maaaring isang sandali lang. Maaari ring 100,000 taon. O kahit 1,000,000 taon. Mukhang, nagkamali tayo ng kalkula. Itong mga hanggal na taga-Zuan Tian Holy Land. Hindi masyadong tumpak ang impormasyon.
Malinaw na hindi pa lumalaki ang Heavenly Wheel. Bakit pa ako pinapunta rito? Para mamatay. Woody. Anong gagawin natin? Dapat ba tayong bumalik at ipaliwanag lahat sa Zuan-Tian Holy Land? Nakalimutan mo na ba ang sinabi nila? Kung babalik tayong walang dala, tiyak na papatayin tayo ng Zuan-Tian Holy Land. Hindi ba't maghihintay lang naman tayo? Ang mayroon tayo ay oras. Huwag mong kalimutan, may dala akong personal na espasyo. Maaari kong baguhin ang daloy ng oras anumang oras. Walang silbi. Sa loob ng itlog na ito ay ang Heavenly Wheel ng Zuan-Tian Great World. Ang bigat nito ay katumbas ng buong Great World. Kahit isang martial god, hindi ito kayang ilipat sa ibang espasyo. Utos ni Yeming sa Merit Steel. Palitan mo ako ng isang array formation na magagamit. Agad na isang array formation ang lumitaw sa paligid ng itlog. Ay ito. Anong klaseng array formation ito? Nagagawa nitong baguhin ang daloy ng oras sa loob ng array na ito. Hindi lamang ang andayang Divine Palace, kundi kahit ang ibang Divine Lands ay hindi pa nakakarinig nito. Marami ka pang hindi alam. Ito ang Hongmeng Spirit Stone na ginastos ko para ipagpalit mula sa Merit Steel. Bagamat mukhang katulad ng Dian Gong at Mia Shenjian. Kapag kailangan, sapat na itong gamitin para harapin ang sitwasyon. Hindi ko alam kung anong paraan ang ginamit mo. Ngunit kung hindi dahil sa iyo, sa oras na ito, natatakot akong patay na ako. Tama ang pinili kong sumama sa iyo. Pagkalipas ng isang oras, sa loob ng array formation ay lumipas na ang 1,000,000 taon. Bakit wala pa ring reaksyon ng itlog na ito? Hindi kaya, peke ito. Parang, may nakalimutan akong isang bagay. Ang itlog, nasa proseso ng pagkahinog. Marahil kailangan itong humigop ng enerhiya. Tanga ka ba? Bakit hindi mo sinabi agad? Anong enerhiya ang kailangan? Hindi ko rin alam. Narinig ko lang minsan na sinabi ni Master, mas mataas na antas ng enerhiya. Mas maganda. Tiyak na may paraan ka. Hindi ba? Isa lamang akong Grand Martial Master. Anong maraming paraan ang mayroon ako? Ngayong nasayang na ang napakaraming oras, dapat na nating pag-isipan ang paghihintay sa kamatayan. Iyon. Sa huli, mamamatay din naman tayo. Kung mamamatay tayo rito, siguro tadhana na ito. Ikaw, anong gusto mo? Nitong mga taon, nag-focus ako sa cultivation. Bihira akong makipag-ugnayan sa mga lalaki. Kahit ano paman, mamamatay din tayo. Kung bago mamatay ay may isang lalaki, maiiwasan ko ang isang pagsisisi. Hindi pwede. Huwag. Bata ka pa. Huwag kang gumawa ng kalokohan. Ikaw, ano ba ang iniisip mo? Gusto ko lang yakapin mo ako sandali. Hindi ba pwedeng kahit iyon lang? Maliban kay ama, hindi pa ako nakayakap ng lalaki. Sa sandaling ito, inilabas ni Yeming ang sisidlan ng dugo mula sa dawlo. Anong gagawin mo? Para hindi mo ako madungisan, tatakbo muna ako. Ikaw, lintik, demonyo lang ang may gustong dumihan ka. Lumapit si Yeming sa harap ng itlog. Binuksan ang takip ng sisidlan. Itong dugo at Hongmeng Spirit Stone, nakuha ko ito mula sa ulo ng higanteng nilalang sa ilalim ng lawa noon. Ito na ang pinakamataas na bagay na nasa aking kamay. Itlog, kung may kamalayan ka, dapat mong tandaan na naging mabuti ako sa iyo. Pagkahinog mo, kailangan mo akong bayaran. Sa sandaling ito, sa labas ng balat ng itlog ay nabuo ang liwanag. May epekto. Kung gayon, susugal na ako. Ibinuhos ni Yeming ang lahat ng dugo na nasa sisidlan sa itlog. Lumabas na ang Heavenly Wheel. Sa sandaling ito, malakas na enerhiya ang kumalat sa paligid. Malapit ng magtagumpay, ang balat ng itlog ay dahan-daang nabibitak. Makalipas ang ilang sandali, tuluyan na itong nabasag. Sa loob, nagliwanag ang mga gintong karakter. Si Yeming at Ding Wei ay masayang pinanood ang eksena sa kanilang harapan. Ang Heavenly Wheel ng Great Thousand World ay naisilang na. Lumakad ito sa harap ni Yeming at malamig na nilampasan siya. Nag-iwan ng isang salita, salamat. Nagulat si Yeming. May naramdamang mali. Tinitigan niya ang mga basag na piraso ng itlog sa harapan. Heavenly Wheel. Nasaan ang Heavenly Wheel? Wala nang natira. Kahit reaksyon man lang. Wala. Pagkatapos, tapos na. Ngayon, nawala na rin. Dito, tapos na ba? Ang antas ng buhay ng Heavenly Wheel, ayon sa aking nalalaman. Basta't ayaw nito, walang sino mang makakatanggap ng reaksyon. Lalo na ngayon na sumanib na itong muli sa Zuan-Tian Great World. Nasayang lang, hiniram ko pa ang Godslaying Weapon at Hongmeng Spirit Stone. Iilan na lang ang natira sa akin. Ngayon, ibinigay ko na lahat sa kanya. Nasayang pa ang kalahating bote ng dugo. Ang natanggap ko lang sa huli, ay ilang basag na piraso ng bote. May napansin si Yeming. Yumuko siya at naghalongkat sa mga basag na piraso. Ano ito? Pagkahawak pa lang niya rito,
Agad itong pumasok sa kanyang noo. Nakatanga pa rin si Yeming ng isang karakter ang lumitaw. Haha, Heavenly Will. Kahit papaano, may kaunti kang konsensya. Anong nangyari? Binigyan ko siya ng pagkain. Kaya may kaunti siyang ibinalik. Nag-iwan siya ng kaunting Heavenly Will. Bagamat hindi marami, baka wala pang 1/10.000. Ngunit sapat na ito para makapagpakilos ako ng hangin at ulan. Teka, anong ibig sabihin niyan? Hindi sumagot si Yeming. Iwinagayway ang kamay at inalis silang dalawa sa lugar. Hindi pa rin maintindihan ni Dingwei ang nangyayari. Lumitaw na nga, bagamat hindi ko pa rin maintindihan kung anong nangyari. Ngunit ngayon, ligtas na ang buhay ko. Maghiwalay na tayo rito. Maghiwalay. Nakakuha ka ng pakinabang mula sa Heaven Earth, tapos aalis ka na lang ng ganyan. Hindi na pinatapos ni Yeming si Dingwei. Iwinagayway ang kamay at inalis siya. Paliwanag ni Beiming, gamit ang Heavenly Will na nakuha ni Master. Bagamat isang hibla lamang, ang kapangyarihan nito ay napakalakas pa rin. Hindi ko alam kung ano ang kontrolado ng bagay na iyon. Sagot ni Yeming, espasyo. Binibigyan ako nito ng kapangyarihan sa espasyo ng Zuan Tian Great World. Basta't gusto ko, maaari kong ilipat ang anumang bagay sa anumang lugar sa loob ng Zuan Tian Great World. Ngayon, marahil nakuha na niya lahat. Sa kalangitan, lumitaw ang mukha ng Heavenly Will. Dahan-dahan itong nagmulat ng mata. Tumingin sa lahat ng nasa ibaba. Lumipat ang eksena sa lugar ng pagtitipon ng Zuan Tian Holy Land, HMPH. Huli na, aalis na tayo. Sa kabilang banda, si Jiang Taishan ay nakatingin din sa kalangitan. Lintik, hindi ko inaasahan. Nabigo pa rin. Lumipat ang eksena sa Tianyuan Continent, Origin Divine Sea. Sa hilaga ng Vermilion Bird Empire, may isang likas na banal na espiritu. Malawak ang pagmamahal sa mga tao. Tinatawag siya ng mga tao sa mundo na Crystal Goddess. Ang kanyang banal na kapangyarihan ay walang hangganan. At marami siyang natatanggap na insenso mula sa mga tao. Kung magpapatuloy siyang lumakas, tiyak na magiging isang malaking puwersa siya. Yamang natuklasan na natin siya ng maaga, mas mabuting pumunta ang ating Origin Divine Sea para pasukuin ang Diyosang ito. Hay, ang bagay na ito, hayaan nyo na sa amin. Kaya naming gawin ito ng aming Origin Divine Sea mag-isa. Sa pagitan ng 4 na dakilang banal na lupain, may kasunduan. Kung makakatagpo ng isang likas na banal na espiritu, kailangang makipag-usap muna bago kumilos para pasukuin. Haha, ang kasunduang iyon ay 10,000 taon na. Sinusunod nyo pa rin. Kung ganyan kayo kagalang, tiyak na may pabor kayong hinihingi sa likod nito. Haha, talagang hindi may tatago sa inyong 3 matandang kaibigan. Sa dugo ng Diyos ang iyon. May aura ng isang mortal. Ang kanyang talino ay malapit sa mga tao. Kung pipilitin natin siya, tiyak na tatakas siya. Ang ibig mong sabihin, gusto mong tulungan namin kayong isil ang espasyo ng Tianyuan Continent para hindi siya makatakas. Tama ka, mabilis lang akong kikilos. Sa sandaling ito, naramdaman na ni Crystal Goddess ang panganib. May banal na talisman na nagkandado sa espasyo ng Tianyuan Continent. Kung hindi ako nakapaghanda ng maaga, nagtago ako sa magulong daloy ng panahon. Malamang matagal na akong, kahit pa sa magulong daloy ng panahon. Hindi ako makakatagal, hanggang ngayon. Ang aking pinuno ay nasa Zuan Tian Great World pa rin. Siguro hintayin ko na lang siyang bumalik. Pagkatapos ay hahanapin ko siya. Lumipat ang eksena sa Zuan Tian Great World. Sa kampo ng Divine Spirit, si Yeming, na nakaupo at nagkukultivate, ay may naramdaman. Ano iyon? May naramdaman akong isang puwersa na kakalagpas lang sa katabing mundo. Mukhang gusto nitong salakayin ang Zuan Tian Great World. Ngayon, kumikilos ang bagong Heavenly Will para puksain ito. At saka, ang banal na presensyang ito, medyo pamilyar ang pakiramdam. Sino kaya ito? Lumipat ang eksena sa isang lugar sa Zuan Tian Great World. Isang kristal ang lumitaw. Ang Crystal Goddess ay nakawala mula rito. Hinihingal siya dahil sa pagod. Sa sandaling ito, isang kamay mula sa Heavenly Will ang bumababa patungo sa kanya. Tianzun, patawad. Pumasok ako sa Great World nang walang masamang hangarin. Pakiusap, Tianzun, patawarin niyo po ako. Biglang isang anino ang lumitaw sa kanyang harapan. Pakiusap, magdahan-dahan po kayo sa pagpaparusa. Nakilala ng Heavenly Will si Yeming at dahan-daang binawi ang kamay. Sa isip ni Yeming, delikado. Mabuti na lang at nakilala ako nito. Ang munting Diyos ay nagbibigay galang kay Enzo. Ikaw, ang crystal statue mula sa Two Forms Crystal Palace. Bakit mo ako tinatawag na Enzo? Dahil po sa dugo ni Enzo kaya nagising ang kamalayan ng munting Diyos. Ang kabutihan ninyo ay kasing taas ng langit at kasing lapad ng lupa. Nais pong magbayad ng munting Diyos sa inyo.
Pumunta tayo sa ibang lugar para mag-usap. Agad silang inalis ni Yeming sa lugar. Hindi ba't nasa Azure Dragon Empire ka? Nagpapakita ng mga banal na himala. Bakit bigla kang napunta sa Zuan Tian Great World? Sa Tian Yuan Continent, may isang malakas na nilalang na gustong gumawa ng masama sa munting Diyos. Napilitan akong tumakas sa ibang lugar. Noong oras na iyon, naramdaman ko ang espasyo ni Enzo. Kaya pinili ng munting Diyos na pumunta rito. Mabuti na lang at kilala ako ng Heavenly Will. Kung hindi, sa ginawa mong gulo, tiyak na pupuksain ka ng Heavenly Will. Ngunit, may kutob po ang munting Diyos kung nahuli ako. Baka mas masahol pa kaysa mapuksa ng Heavenly Will. Enzo, pakiusap, tanggapin niyo po ang munting Diyos. Bigyan niyo po ang munting Diyos ng isang ligtas na lugar. Sige na, hindi mo ininda ang layo at panganib para hanapin ako rito. Paanong hindi ako papayag? Mula ngayon, manatili ka muna sa Zuan Tian. Hintayin ang aking mga utos. Maraming salamat, Enzo. Sa loob lamang ng ilang libong taon, tiyak na mapagtatamo ng munting Diyos ang tiwala ni Enzo. At bubuksan muli ang banal na kaharian. Hindi ko lamang alam kung handang magbigay si Tianzun sa akin ng kaunting lakas mula sa kanya. Sa huli, ang mga Diyos na hindi itinalaga ng Heavenly Will ay hindi mga tunay na Diyos. At hindi pinoprotektahan ni Tianzun. Bawat libong taon, kailangan kong harapin ang Heavenly Punishment. Ang lakas ng Heavenly Punishment kung tumaas pa. Tiyak na magiging abo ako. Sa isip ni Yeming, noong una. Hindi ko naman balak na patagilan siya rito. Isang hibla ng Heavenly Will, masyadong sayang. Kung umalis siya rito, magiging walang silbi ang hiblang iyon ng Heavenly Will. Sa huli, masunurin naman ang Crystal Goddess. Kung bibigyan ko siya, maaaring maging malakas siyang katulong sa hinaharap. Kung gayon, mabuti. Sabi ni Beiming, ang mga Diyos ay kayang gamitin ang Heavenly Will power sa sukdulan. Kung si Master mismo ang gagamit, sayang lang. At saka, itinuturing kanyang Enzo. Ang ganitong uri ng tawag ay hindi nalalayo sa relasyon ng magulang at anak sa mga tao. Maaari mong ibigay ito sa kanya ng may kumpiyansa. Crystal Goddess, maaari kong ibigay sa iyo ang aking Heavenly Will. Ngunit kailangan kong ituring mo akong iyong Panginoon. Sumunod sa lahat ng aking utos. Pumapayag ka ba? Nagbibiro po kayo. Enzo. Si Enzo ay likas na aking Panginoon. Kung mamatay si Enzo, maglalaho rin ang munting Diyos. Paanong hindi ako susunod sa utos ni Enzo? Sige. Kung gayon, ibinibigay ko ito sa iyo. Ang buong katawan ng Crystal Goddess ay nagliwanag ng ginto. Sa likuran niya, isang gintong bilog ang dahan-daang lumitaw. Ngayon, ang munting Diyos ay maituturing ng itinalaga. May sarili ng banal na kaharian. Nais bang makita ni Master? Sige, dinala niya si Yeming sa kanyang Crystal Kingdom, ito na ang iyong banal na kaharian. Talagang ibang espasyo. Maituturing na rin itong iyong munting mundo. Ano? Opo, ngunit iba sa munting mundo. Lahat ng nilalang ng munting Diyos. Pagkatapos mamatay, ang kanilang kaluluwa ay lilipad papasok sa banal na kaharian. Magiging mga mamamayan ng munting Diyos habang buhay. Huwag mo nang tawaging munting Diyos, ang sarili mo palagi. Ang weird pakinggan. Mula ngayon, tatawagin kitang Xiaojing. Ano sa tingin mo? Opo, mula ngayon, ako si Xiaojing ni Enzo. Susunod sa lahat ng utos ni Enzo. Gusto kong patayin ang dalawang tao. Napakalayo nila sa lugar na ito. Ang kanilang realm ay Martial Saint. Kaya mo ba silang hulihin at dalhin dito? Sa tulong ng Heavenly Will, hindi mahirap pumatay ng tao. Lumipat ang eksena sa Shuizuan Kingdom Royal Palace. Bilisan niyo ang pag-aayos. Kailangan nang bumalik sa Tian Yuan Continent. Lintik, gumastos ng napakalaking puhunan. Pero hindi man lang nakuha ang Heavenly Will. Hindi kaya, talagang mapapahamak na ang Zuan Tian Holy Land. Sa sandaling iyon, nakaramdam siya ng killing intent. Isang kamay na gawa sa kristal ang lumitaw mula sa espasyo sa itaas ng ulo ni Zhao Junfei. Hinawakan agad nito ang kanyang katawan at hinayla siya palayo. Sinong kagalang-galang na mataas na Diyos? Patawad, patawad. Si Elder Zhao Junfei, nahuli. Tinawag niyang mataas na Diyos, ang hamuli sa kanya. Hindi kaya, isang Diyos ang kumilos. Bilisan niyo, iulat agad sa Holy Lord. Lumipat ang eksena sa isang barko sa dagat. Lintik, sa pagkakataong ito. Ang pag-aalay sa Avicii Purgatory Seal ay umubos ng isang martial god. Gumastos ng malaking pera, pero walang nakuhang pakinabang. Kung babalik ako ng ganito, tiyak na mapapag-alitan ako ni Ama. Kailangang mag-isip ng paraan. Isang kamay na gawa sa kristal ang lumitaw din sa itaas ng ulo ni Jiang Taishan. Kamahalan, mag-ingat kayo. Ang isang martial god na lumipad pataas ay bahagyang tinapak lamang ng kamay ni Xiaojing at tumilapon. Isang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw.
Ang kanyang katawan ay dahan-daang nagyayelo. Sa isang iglap, naging isang bloke ng yelo siya. Pagkatapos ay sumabog ito sa maliliit na piraso. Bumagsak sa ibaba kung nasaan silang tatlo. Pinoprotektahan si Jiang Taishan ng dalawang martial gods. Natulala siya habang tinitingnan ng piraso ng yelo na bumagsak malapit sa kanya. Pangahas, saan nagmula ang Diyos na ito? Nang ahas kang patayin ng martial god ng Vermilion Bird Empire. Hindi ka ba natatakot na patayin ka ng aking ama? Patuloy na bumaba ang kamay ng Crystal Goddess. Kamahalan, ang Diyos na ito ay tinutulungan ng Heavenly Will. Tiyak na siya ang tunay na Diyos ng Zuan-Tian Great World. Hindi natin siya kayang labanan. Takbo, bilisin mo. Mabilis niyang binuksan ang isang void tunnel. Sinubukan ni Xiao Jing na harangan ang kanilang daan palabas. Sa sandaling ito, si Jiang Taishan ay pinagpapawisan na sa takot. Lintik, huli na. Sumugod ang natitirang martial god. Sumisigaw, huwag mong sasaktan ang kamahalan. Isinakripisyo ng natitirang martial god ang kanyang sarili. Umatake, agad siyang nagyelo. Ang mga piraso ng yelo ay bumagsak sa barko sa ibaba. Ang buong barko ay nagyelo sa isang iglap. Pagkatapos ay sunod-sunod na pagsabog ang narinig. Enzu, yung si Jiang Taishan, may dalawang martial gods na nagsakripisyo ng buhay para protektahan siya. Nakapasok siya sa void at nakatakas. Hindi siya nahuli ni Xiao Jing. Nakatakas siya, ngunit ayos lang. Maaga o huli, ako mismo ang papatay sa kanya. Enzu, paano mo gustong harapin siya, si Zhao Junfei? Ikaw, paano ka, nakaalis sa lugar na iyon? Ji Wagao, wala tayong alitan. Bakit mo ako hinuli? Ji Wagao, Zhao Junfei, tingnan mong mabuti. Sino ba talaga ako? Ye Ming. Paanong, ikaw, bakit may Diyos na kumikilala sa iyo bilang Panginoon? Imposible, imposible. Malinaw na isa ka lamang hamak na bata. Hindi maaaring ikaw. Nangangahas kang insultuhan si Enzu. Naghahanap ng kamatayan. Hayaan mong ako mismo ang pumatay sa kanya. Ha, sa iyo lang. Kung hindi dahil sa tulong ng Diyos, ako. Isang marangal na martial saint. Ang pagpatay sa iyo ay hindi man lang mangangailangan ng pagsisikap. Ganoon ba? Agad ginamit ni Yeming ang Divine Grade Chi God. Zhao Junfei, sigurado ka bang kailangan ko pang humiram ng lakas niya para hulihin ka? Natakot siya at napasigaw. Divine. Divine Grade Chi God. Paanong, mayroon ka ng Divine Grade Chi God? Imposible. Bakit mayroon ka nito? Isa ka lamang hamak na Grand Martial Master. Paanong magkakaroon ka? Kung paano ako nagkaroon, hindi mo na kailangang malaman. Ikaw, ano ang binabalak mong gawin? Zhao Junfei, dahil din sa iyo kaya natuklasan ng Vermilion Bird Empire si Lan Nhi. Hindi lamang iyon, napilitan pa siyang tumakas patungo sa Zuan-Tian Great World. Ngayon, nakakulong pa siya sa Avicii Purgatory. Ngayon, puputulan ko ang lahat ng iyong mga meridian. Para maramdaman mo ng kaunti ang paghihirap na dinanas ni Lan Nhi. Sumisigaw si Zhao Junfei sa matinding sakit. Huwag mo akong patayin. Hindi ko pinatay si Sulan. Hindi pa siya patay. Tinuruan ko pa nga siya ng teknik. Pakiusap, huwag mo akong patayin. Patayin ka. Masyadong madali iyon para sa iyo. Gusto kong danasin mo ang sakit na 100 beses na mas matindi kaysa sa paghihirap ni Lan Nhi. Xiao Jing, sirain mo ang void. Gusto kong itapon siya sa magulong daloy ng espasyo. Para madurog siya sa daan-daang piraso. Sinuntok ni Xiao Jing ang espasyo sa harapan. Bumukas ang magulong daloy ng espasyo. Hindi, pakiusap, huwag mo akong sunugin. Kahit anong ipagawa mo, gagawin ko. Itinapon agad siya ni Yeming papasok doon. Hindi, sa sandaling ito, sumisigaw si Zhao Junfei ng buong lakas. Pagkapasok pa lang sa magulong daloy ng espasyo, ang kanyang katawan ay naging isang tumpok ng dugo. Ang bitak sa espasyo ay dahan-daang nagsasara. Jiang Taishan, maghintay ka lang. Ang iyong kahihinatnan, tiyak na magiging mas malupit kaysa kay Zhao Junfei ng 10,000 beses. Sabi ni Beiming, Master. Bagamat nakatakas si Jiang Taishan, ang mga sundalong nasa ilalim niya ay narito pa rin. Gusto mo bang patayin silang lahat para makaganti? Hindi na kailangan. Si Jiang Taishan lang ang gusto kong patayin. Tungkol naman sa kanyang Vermilion Bird Army, maliban sa dueling soldiers. Gawin mo na lang silang lahat na iyong mga mananampalataya. Mula noon, ang mga sundalo ng Vermilion Bird Army na hindi nakauwi agad ay ginawang mga mananampalataya ni Xiao Jing. Nagbibigay ng walang katapusang pinagkukunan ng enerhiya. Kahit ang Huangjun Empire na sinalakay ng Vermilion Bird Empire at ang 10,000 taong naninirahan doon ay kinuha lahat ni Xiao Jing at isinama sa kanyang banal na kaharian. Ang dueling soldiers sa ilalim ni Yeming ay hindi na rin nakabalik sa Tianyuan Continent.
Ang kanilang hukbo ay walang pinsala at masusing inimbestigahan. Pagkatapos pag-isipan, pinayagan silang manirahan sa banal na kaharian. Isang buwan ang lumipas. Enzu, ang banal na kaharian ay matatag na. Lahat ng yaman, kung kailangan ni Enzu, iaalay lahat ni Xiaojing. Hindi na kailangan. Ang banal na kaharian ay kailangan pang itayo. Ang mga yamang iyon, kapag kailangan ko, saka mo na lang ibigay. Itago mo muna iyan. Kung kailanganin ko, saka ko sasabihin. 2 taon na rin akong umalis sa Azure Dragon Academy. Siguro babalik muna ako sandali. Enzu, bakit babalik pa? Hindi ba't maganda na rito? Basta't patuloy na lumalawak ang teritoryo. Magdadala si Xiaojing ng mas maraming yaman para sa inyo. Tutulong kay Enzo na lumakas. Ang mahalaga, dito lamang sa Zuan Tian Great World walang sino man ang makakapanakit sa atin. Sa Tian Yuan Continent, marami pa akong kailangang gawin. Kailangan ko pang lumakas ng husto. Hanggang sa mailigtas ko si Lan NHI. Ngayon, hindi pa oras para magpahinga at magpakasaya. Nang marinig ito, inilapit ni Xiaojing ang kamay sa mukha ni Yeming. May ipinasa siyang bagay sa pamamagitan ng noo. Enzu, ito ang marka ni Xiaojing. Gamit ito, sa hinaharap, kahit magkalayo pa tayo ng mundo. Maaari ka pa ring magpadala ng mensahe kay Xiaojing. Salamat sa iyong magandang intensyon. Ihatid mo ako sandali. Binuksan niya ang isang transmission space. Ibinalik si Yeming sa Tian Yuan Continent, Master. Mag-iingat po kayo. Lumipat ang eksena sa Tian Yuan Continent. Azure Dragon Academy. Si Ruzu ay nagpapakita ng kanyang galing sa pagluluto. Sister Zu, nagluto ka ngayon. Ngayon, tinatamad akong magluto. Buti na lang may gumawa para sa akin. Sumikat ba ang araw sa kanluran? O may magandang nangyari? Siyempre, ngayon, uuwi na si Lolo. Uuwi na si Yeming. Uuwi na si Boss. Natulala ang tatlo nilang narinig iyon. Ay ikaw, anong sabi mo? Bumalik na si Boss. Kaninang umaga pa lang, naramdaman ko nang nakabalik na si Lolo sa Tian Yuan Continent. Pagkatapos ay bumalik na siya sa akademya. Ngayon, nasa pintuan na siya. Sa sandaling iyon, pumasok na si Yeming sa pinto. Nakauwi na ako. Nagmamadaling tumakbo si Zhang Heng papalapit. Ngumuso kay Boss. Ngunit isang malakas na tapik lang ang inabot. Ha, nasaan si Boss? Bumalik na si Lolo. Siyempre, ang personal na katulong ang unang dapat mag-asikaso. Bakit ka nagmamadali? Muntik na siyang buhatin. Hindi man lang nakapalag si Ruzu. Si Ruzu, kasing lakas pa rin tulad ng dati. Salamat sa langit. Sa wakas, nakabalik ka ng ligtas. Umalis ka lang. 2 taon na. 2 buwan na ang nakalipas. Kumalat ang balitang natalo ng malaki ang Vermilion Bird Army. Maraming namatay sa Zuan Tian Great World. Sobra kaming nag-alala. Huwag kayong mag-alala. Paanong magkakaroon ako ng problema? Hindi na kailangang mag-alala. Tingnan ninyo. Hindi ba't nakabalik na ako? Hay, huwag ka nang umiyak. Natulala si Ruzu. Hindi napansin ang paghaplos ni Yeming sa ulo. Lolo, natatakot din ako na baka hindi nyo na ako pakainin sa hinaharap. Nag-aalala ako. Hindi ako makalunok ng kanin. Kailangan ko rin ng haplos sa ulo. Agad na pinitik ni Yeming ang noo ni Ruzu. Aray. Nakikita ko namang ang sigla mo ay halatang araw-araw kang kumakain ng sapat at umiinom ng sapat. Tiyak na walang araw na hindi ka kumain. Lolo, inaapi mo ako. Yeming, huwag mong apihin si Ruzu. Nag-alala lang siya sa iyo. Sa isip ni Yeming o Beiming, malalim ang pagtingin ni Yeming kay Sulan. Dahil sa magkasalungat nilang estado ni Sulan, kailangan niyang humila pa ng isang kasama. Si Yu Chen. Malakas lang sa salita pero ayaw umamin. Sa kasalukuyan, ang pinakaangkop ay si Ruzu lamang. Ang bilis talaga ni Ruzu. Luto na ang lahat ng pagkain. Halina kayo. Kumain na tayo. Sabay-sabay silang kumain. 2 taon pa lang tayong hindi nagkikita. Pero ang bilis ng pag-angat ninyo. Sina Zhang Heng at Xiao Yu ay nasa peak na ng Martial Ancestor Realm. Pati si Chen ay umabot na sa Martial Monarch Realm. Hindi masama. Ako rin. Gusto ko ring purihin. Hindi ko alam kung anong realm mo. Pero ang taong may pinakamalaking pagbabago ay si Lolo pa rin. Huwag mong tingnan na lahat sila ay Martial Monarch o Martial Ancestor. Pero sa labanan, tiyak na hindi sila kalaban ni Lolo. Sino ba naman ang mangangahas lumaban kay Boss? Oo nga pala, Boss. Nasaan si sister-in-law Sulan? Bakit hindi mo siya nababanggit? Hindi kaya, bumalik na siya sa Zuan Tian Holy Land. Pagkabanggit kay Sulan, natahimik lamang si Yeming. Yeming. Hindi kaya, itinapon siya ni Jiang Taishan sa Avicii Purgatory. Habang buhay na siyang makukulong doon. Hahanapin ko siya. Nang marinig ito ng lahat, natahimik din sila at nalungkot.
Hindi nyo na kailangang mag-isip ng marami. May sarili akong paraan para harapin ito. Oo nga pala, Chen. Kumusta na ang bangko kamakailan? Malaki ang kita ng bangko. Maraming elder sa sekta ang nagiinit na ang mga mata. Ngayon, ipinagkatiwala ko na ito kina Hozier at senior brother Shihan. Umuuwi rin ako dito kada 3 araw. Maliban sa kailangang mag-ulat sa departamento ng Yin Yang Sect, ang karamihan ng kita ay itinabi ko para sa iyo. Gusto mo bang ibigay ko sa iyo ngayon? Sa ngayon, hindi na kailangan. Napakalaki ng potensyal ng bangko. Ipagpatuloy mo lang ang pag-invest dito. Yeming, pumunta ka agad sa Elder Hall. Ito ang boses ni Ye Tianhong. Nagpunta si Yeming sa Elder Hall para makipagkita kay Tianhong. Hindi ko inaasahan. Buhay ka pa pala. Napakasaya ko. Sa pagkakataong ito, sumuong ako sa bingit ng kamatayan. Ngunit hindi ko nagawang tapusin ang misyon. Hinihiling ko po ang parusa ni Guro. Sa mapanganib na operasyong ito, ang ibang mga ipinadala natin ay walang balita. Ikaw lamang ang nakabalik ng buhay. Sa pagkakataong ito, mapanganib. Muntik nang mapatay si Jiang Taishan. Ang hukbo ay ganap na nawasak. Ang makabalik ka ay isa ng himala. Bilisan mo. Sabihin mo, ano ba talaga ang nangyari sa biyaheng ito? Guro, kung gayon, kailangang magsimula sa Vermilion Bird Army. Maliban sa tungkol sa Crystal Goddess at ibang mahahalaga at kakaibang balita. Lahat ay iniulat na. 1 oras ang lumipas, hindi ko inaasahan, mas mapanganib pala ito kaysa sa aking inaasahan. Bagamat nabigo ka, ang makabalik ng buhay ay isa ng malaking tagumpay. Bumalik ka muna at maghintay ng utos. Sa hinaharap, kapag may bagong misyon, ipapaalam ko sa iyo. Opo, sa isip ni Ye Tianhong, ang batang ito, tiyak na mayroon pang itinatago sa akin. Nakikita kong maswerte siya, malamang nakakuha siya ng isang hibla ng Heavenly Will. Bakit siya bumalik nang walang dala? Sa sandaling iyon, isang boses ang umalingaw-ngaw. Hindi na kailangang mag-isip ng marami. Ang halaga ng taong ito ay higit pa sa buong Zuantian World. Kailangang buong lakas siyang hubugin. Masusunod po ang utos ng dakilang emperador. Naalala na po ng inyong hamak na lingkod. Pagkatapos, bumalik si Yeming para kumain kasama ang lahat. Yeming, sa hinaharap, ano ang iyong mga plano? Gusto mo bang bumalik sa Yin Yang Sect? Sa ngayon, hindi muna ako babalik. Ngayon, gusto ko lang mapabilis ang pagtaas ng aking cultivation. Kumita ng mas maraming pera para mapunan ang mga kakulangan sa cultivation. Sa biyaheng ito, napakalaki ng aking binayaran. Hindi na natin pag-usapan ang Heavenly Will. Ang Shishen Magical Artifacts pa lang. 7 bahagi na ang naubos. Kung ang perang iyon ay nandito pa ngayon, siguro maituturing na akong napakayaman. Ang mga karanasan ni Boss, tunay ngang alamat, para sa amin. Hindi man lang namin kayang isipin. Pati Diyosa, ginawang katulong. Kahit Holy Lord pa ng Holy Land. Natatakot akong hindi rin niya iyon magagawa. Hehe, boss, yung Diyos ang iyon. Maganda ba? Anong pangangatawan? Hindi ba't naghahanap ka ng gulo sa pagtatanong niyan? Gusto ko ring malaman eh. Hindi ko alam kung kumpara sa aming mga mortal na babae. Paano kaya? Haha, kahit anong Crystal Goddess pa yan. Siguradong hindi kasing ganda ko. Hindi kasing lakas ko. Ubo-ubo. Kung pag-uusapan ng kagandahan, hindi siya maituturing na maganda, kumpara kay Yu Chen. Kulang siya ng 3 bahagi ng lasa ng tao. Ang mga Diyos, saan naman kukuha ng lasa ng tao? Yeming, huwag mo na kaming purihin. Kumain na tayo, bilisan mo, kahit ano paman. Ngayong bumalik na si Boss. Natatakot akong magkakaroon na ng pagbabago sa Azure Dragon Academy. Kapag napasok na ako sa rankings, susubukan kong kunin ang unang pwesto. Yung pinakamalakas. Tingnan natin. Wala akong interes dyan. Kumpara sa akin, kayo ang mas nangangailangan ng cultivation. Magsikap kayong makipag-agawan sa pwesto para maiwasang maapi ng iba. Ako, makikipag-agawan sa rankings. Hindi ba't pang-aapi na iyon sa inyo? Hehe, mula noong taon na iyon. Pagkatapos turuan ni Boss ng leksyon yung prinsipe. Walang nang ahas na apihin kami. Ngunit kamakailan lang, may isang batang mag-aaral na inapi ng sobra. Tama, Yeming. Natatandaan kong taga Yan Prefecture ka. Hindi ba? Yung batang mag-aaral na iyon ay galing din sa Yan Prefecture. Kaya dapat nating bigyang pansin ng kaunti. Yan Prefecture. Anong pangalan? Mukhang Yan Hao. Kahapon lang, binugbog siya ng mga tao. Nabali ang binti. Napakasaklap. Boss, kilala mo. Zhang Heng. Dalhin mo ako sa kanya. Lumipat ang eksena sa kwarto ni Yan Hao. Sino? Munting Hao. Hindi mo na ako nakikilala. Nakita ni Yan Hao si Yeming. Sobrang emosyonal. Hindi makapagsalita. Kuya Ye, ikaw ba yan? Kuya,
Kuya Ye, kuya, huhuho, kung ano man ang sama ng loob mo, sabihin mo lang kay kuya. Si kuya ang bahala sa iyo. Ha, dating prinsipe ng Yan Country. Prinsipe ng Yan Prefecture. Ngayon ay nasa ganitong kalagayan. Noon, nang maging prinsipe ako, binigyan ako ng emperador ng pwesto sa listahan ng Azure Dragon Academy. Pagkatapos ayusin ang ilang maliliit na bagay. 2 taon na ang nakalipas nang dumating ako rito. Ngunit hindi kita mahanap. Kuya Ye, kuya, saan ka ba talaga nagpunta? Pinapanta ako ni Guro sa labas para gawin ang ilang maliliit na bagay. Nitong 2 taon, nasa Vermilion Bird Army ako. Kaya nagkataong hindi tayo nagkita. Kung bibilangin ang oras, 4 na taon na pala tayong hindi nagkikita. Muntinghaw, ngayon, 11 taong gulang ka na. Ang iyong realm ay nasa Martial Master na. Mas malakas ka pa kaysa sa akin noon. Sa iyong kasalukuyang realm, bakit ka inaapi? Ang pinakamatandang senior student ba ang kumilos? Hindi po, binugbog ako ng isang nagngangalang Chen Fahua. Nakita niyang mabilis tumaas ang aking realm. Nalampasan ko siya sa rankings. Kaya pinagbawalan niya akong mag-cultivate. Hindi ako pumayag. Kaya nagdala siya ng maraming mas matatandang mag-aaral para bugbugin ako. Mga walang hiya, away bata, nakikisali pa, sobra na. Inaapi ang walang sandalan. Wala nang magagawa. Sino ba namang nagsabing may sandalan siya? Ang kuya ni Chen Fahua, si Chen Fasheng iyon. Si Chen Fasheng, sino iyon? Siya ang anak ng isang mayamang pamilya. Sa kasalukuyan, siya ang numero 1 sa Azure Dragon Academy. Ang kanyang realm ay nasa Martial Monarch. Tinatawag siyang pinakamalakas na mag-aaral. Mukhang, ang unang pwesto na ito ay para sa iyo na. Sa wakas, nagka-interes na si boss na kumilos. Pupunta ako at maghahatid ng hamon ng laban kay Chen Fasheng. Para turuan siya ni boss ng leksyon. Tutulungan kitang pabagsakin ang kanyang sandalan. Ang natitira, ikaw na ang baalang mag-ayos. Kuya Ye, huwag kang mag-alala. Wala pang kalahating taon. Babasagin ko lahat ng ngipin niya. Ako ngayon ay isang divine body na. Ha, natatandaan kong, hindi ba't ikaw ay isang top-grade spirit body? Hehe, ang kwentong ito ay nagsimula 2 taon na ang nakalipas. Noong umalis ako mula Yan Prefecture papunta sa Azure Dragon Academy para mag-ulat. Dumaan ako sa malalim na kagubatan ng mga demonic beasts. Nakakita ako ng isang maliit na hayop. Gusto kong hulihin para ihawin. Hinabol ko ito ng kaunti. Hindi sinasadyang napasok ako sa isang hardin ng mga prutas. Doon, pumitas ako ng isang prutas. Dahil gutom, kinain ko agad. Hindi ko inaasahan. Sa isang iglap, mula sa top-grade spirit body. Umangat ako sa low-grade divine body. Pagkatapos, nalaman ko lang na iyon pala ang sikat na Tianjiao fruit. May hardin ng Tianjiao fruit. Madalas din akong dumaan sa kagubatan ng mga demonic beasts. Bakit hindi ko pa naririnig iyon? Hindi ko alam. Baka tinatago ng isang formation. Naligaw ako eh. Baka ang formation na iyon ay isang illusion array. Mabuti na lang at nakaligtas ka mula sa kagubatan ng mga demonic beasts na iyon. Iyon ay dahil nakilala ko ang isang babae sa loob ng hardin. Ang pangalan niya ay Siyang Siyang. Kung hindi dahil sa kanya na nagprotekta sa akin, malamang kinain na ako ng mga demonic beasts noon pa. Magaling. Ang batang ito, marunong nang makipagkilala sa mga babae. Hindi ba't natuto ka kay Kuya Ye? Sinabi sa akin ni Siyang Siyang. Ang hardin ng prutas na iyon ay pag-aari ng Niyumo Dashen. Ang mga tao, kahit martial gods pa, ay hindi nangangahas pumasok. Ang makalabas ng buhay, swerte dahil sa kanya. Niyumo Dashen, hindi nangangahas pumasok kahit martial god. Hindi kaya, isa siya sa 9 na demonyo ng Tian Yuan. Muntinghaw, makinig ka sa akin. Hinding-hindi ka na dapat pumunta sa hardin ng prutas na iyon. Kung hindi ako pupunta, hindi ko na makikita si Siyang Siyang. Ganito na lang, sakto, may kailangan akong puntahan sa kagubatan ng mga demonic beasts. Hahanapin ko na rin si Siyang Siyang na iyon. Kung papayag siya, dadalhin ko siya pabalik para sa iyo. Ano sa tingin mo? Pwede. Matagal nang gustong lumabas ni Siyang Siyang. Gusto niyang makasama ako habang buhay. Ang batang ito, magaling. Nagpa siya na sa sarili niyang malaking bagay. Pumapayag si kuya sa iyo. Tiyak na dadalhin ko pabalik ang iyong hipag. Pagkatapos, lumipat ang eksena sa Azure Dragon Academy Martial Arts Platform, OA. May nang-ahas palang humamon sa numero 1 ng akademya. Ang lakas ng loob. Alam mo ba kung sino? Narinig kong ang pangalan ay Yeming. Ano? Si Yeming. Yeming, gusto mong lumaban sa akin? Tama, ang pangalan mo. Narinig ko na dati. Dating numero 1 sa Latent Dragon Rankings. Sa hinaharap, sino ang may potensyal?
Nakikita kong ang iyong kasalukuyang realm ay nasa Grand Martial Master lamang. Hindi ba? Tama, Grand Martial Master laban sa Martial Monarch. Kung gusto mong magpakamatay, humanap ka ng iba. Ayokong dumihan ang aking mga kamay. Kuya, iyan ang masamang taong tinawag ni Yan Hao. Kailangan siyang patayin. HMPH. Si Kuya Ye ay walang talo. Iiyak ka agad. Ako. Iiyak. HMPH. Ikaw ang iiyak. Ang mga mag-aaral na binugbog ng kuya ko ay hindi kakaunti. Ang kuya mo, tiyak na mamamatay. Iyon ay dahil hindi pa nakakaharap ng kuya mo si Kuya Ye. Ha ha ha. Hindi ko inaasahan, ang dahilan pala ay away bata. Bilisan mo. Sumuko ka na. Ayokong madungisan ang aking mga kamay ng dugo ng isang mahina. Maaari na bang magsimula? Wala akong maraming oras para mag-aksaya. HMPH. Sa tingin mo ba ang pakikipaglaban sa akin? Si Chen Fusheng ay pag-aaksaya ng oras. Mayabang na bata. Malakas niyang itinapak ang kanyang paa sa lupa. Ang isang higanteng anino ni Fusheng ay lumitaw. Iyon ang martial soul ni Chen Fusheng. Harapin ng isang Grand Martial Master, ginagamit pa niya ang buong lakas niya para umatake. Gusto niyang patayin si Yeming. Gamitin mo ang iyong buhay para maranasan. Sa huli, ano ba talaga ang pagkakaiba ng isang Grand Martial Master at isang Martial Monarch? Kung sasabihin ko, ito rin ang unang pagkakataon na personal kong hinarap ang isang martial soul. Kung tatanungin kung ano ang nararamdaman ko, ang pagtapak ng paa ni Yeming ay nagpabitak sa martial arts platform. Isang malakas na puwersa ang kumalat sa paligid. Diyos ko, ano iyon? Hindi siya gumamit ng martial technique, ni hindi man lang gumamit ng spirit energy. Basta lang siyang tumapak ng isang beses. Anong klaseng nakakatakot na lakas ito? Sa pamamagitan lamang ng lakas na ito ay nagawa iyon. Hindi ako naniniwala, siguradong gumamit ka ng kung anong pandaraya. Martial soul, martial technique, great destruction pressure. Basta na lang sumuntok si Yeming. Ang lakas ng suntok ni Yeming ay tinatangay ang kanyang martial soul. Si Fusheng ay nasuntok, sa mukha ng dugo, tumilapon mula sa loyday, at bumagsak ng una ang ulo sa lupa. Nakahandusay siyang walang galaw sa lupa. Ang kanyang dibdib ay lumubog dahil sa suntok. Hindi nakayanan ng isang atake. Mula simula hanggang huli, wala akong naramdamang daloy ng Yuan Qi sa kanyang katawan. Talaga bang, lakas lamang ang ginamit niya? Isang suntok lang. Diyos ko, ang ganitong kalakas. Huwag nang sabihing martial monarch. Kahit martial ancestor pa, hindi ito magagawa. Talaga bang, mag-aaral siya? Si Kuya Ye, napakalakas. Sobrang lakas. Walang talo. Imposible. Imposible. Diyos ko, boss. Isa kang halimaw. Nakakatakot sa sobrang lakas. Hindi ko nakontrol ng maayos ang lakas, hindi sinasadyang nagamit ko ang buong lakas ko. Kamakailan kasi, laging martial gods ang kalaban ko. Pansamantalang hindi ako makapag-adjust. Pagbalik, ikalat nyo ang balita, sabihin yung si Yan Hao at ang grupo niya ay mga tauhan ko. Kailangan kong pumunta sa Demonic Beast Forest sandali. May aasikasuhin lang. Pagkasabi noon, agad lumipad palayo si Yeming. Martial God. Nakikipaglaban sa martial God. Pagkatapos, lumipat ang eksena sa Demonic Beast Forest. Si Yeming ay gumagalaw. Hinahanap ang munting dragon elephant, Beiming. Ilabas mo ang iyong divine sense sa paligid. Maghanap, Beiming. Nahanap mo na. 100 milya sa unahan, isang lawa. Agad bumili si Yeming at lumipad. Sa sandaling ito, sa lawa, ang munting dragon elephant ay umiinom ng tubig kasama ang Ice Zuan Beast. Naramdaman ng Ice Zuan ang presensya ni Yeming. Mabilis itong tumalon papalapit. Kaka, ang batang ito. Ilang panahon tayong hindi nagkita. Tumaba ka na ng kaunti. Si Brother Zuanbing. Binisita ka ba? Malungkot itong umiling at umingit. Umalis si Brother Zuanbing sa iyo para magkaroon ka ng kakayahang tumayo sa sarili mong mga paa. Hintayin mong lumaki ka at lumakas ng sapat. Hahanapin ka niya at pupuntahan. Okay. Sa sandaling ito, tumakbo rin papalapit ang munting dragon elephant. Umuungal. Sa wakas, nahanap na rin kita. Munting dragon elephant. Dapat ko na ring tuparin ang aking pangako. 2 patak ng True Dragon Blood ang pumasok sa kanyang noo. Agad sumabog ang kanyang lakas. Ang kanyang buong katawan ay naging mas malaki. Pati ang munting dragon elephant ay hindi maintindihan ang nangyayari. Mayroon pa akong gagawin. Mauuna na ako. Tandaan mong protektahan ng maigi ang iyong sarili. Umuungal si Zuanbing. Ayaw niyang umalis si Yeming. Ang pangako sa dragon elephant. Tapos na. Susunod. Kailangan ko pang tulungan si Munting Hao na hanapin si Siyang Siyang. Kung mahahanap ko ang hardin ng prutas ni Niu Moshen, tiyak na makakakuha ako ng hindi kakaunting magagandang bagay.
Kailangan kong mapabilis ang pagpapalakas ng aking sarili. Sa sandaling ito, may isang demonic beast na tumatakbo papalapit. Umuungal. Tinamaan ito ng isang sibat na lumipad. Tumagos sa kanyang dibdib. Lintik na demonic beast. Pinahabol mo ako ng ganyan katagal. Kung nanahimik ka lang sana at nagpakamatay. Hindi ba mas maganda? Bakit ka pa tumatakbo? Bata, saan ka galing? Sabi ni Beiming, Master. Ang apat na ito ay pawang mga martial monarchs. Isa rin po akong mangangaso. Nakita ko na po kayong apat na mga senior dati. HMPH. Napakababa ng iyong cultivation. Nangangahas ka pang pumunta rito para mangaso. Naghahanap ka ba ng kamatayan? Bilisin mo. Umuwi ka na. Teka, yung tuso na matandang pagong na iyon, ilang beses na nating hindi nahuli. Baka gamitin natin ang batang ito bilang pain. Hindi masama ang ideyang iyan. Yung matako na matandang pagong, kapag nakita niyang maputi at malambot ang kanyang balat. Tiyak nakakagat-agad sa pain. Hayaan mong ang batang iyan ang umakit sa matandang pagong. Hindi niyo ba ako tatanungin? Ang maging pain namin ay isa ng karangalan para sa iyo. Nangangahas ka pang tumanggi. Ayaw mong uminom ng alak na alok. Gusto mong uminom ng alak na parusa. Sabi ni Beiming, Master. Ang kanilang mga salita ay walang galang. Kailangan bang puksain sila ni Shen? Hindi na kailangan. Nagtataka rin ako tungkol sa matandang pagong na iyon. Paglaruan natin sila sandali. Ayos lang. Kayong lahat ay mga martial monarch seniors. Paano ako mangangahas lumaban? Ngunit, maaari bang malaman ng isang pain na tulad ko ng kaunti pa? Ano ba yung matandang hari ng pagong na iyon? Bakit niyo siya gustong hulihin? Munting kapatid, hayaan mong ipaliwanag sa iyo ni ate. 3,000 milya mula rito. May isang Wangbatan. Sa loob ng lawa, may isang 7th grade demonic beast na nabuhay na ng 10,000 taon. Ang lakas nito ay katumbas ng isang martial ancestor. Narinig kong nabuhay siya hanggang ngayon para lamang protektahan ng isang buto ng Buddha relic. Ang buto ng Buddha relic ay isang bagay mula sa mga alamat. Nabuo pagkatapos pumanaw ng Buddha. Sa isip ni Yeming, natanggap na ni Master ang pagmamana ng Buddhist daw. Kung makukuha ko ang relic, tiyak na magkakaroon ako ng breakthrough. Baka sakaling maunawaan ko ang ikapitong Dharma na Noon Face. Umangat sa martial ancestor. Bata, sa puntong ito, hindi ka na makakatakas pa. Kung gagawin mo ng maayos, hindi ka namin pababayaan. Mayroon pa ba akong ibang pagpipilian? Pagkatapos, si Yeming ay itinali sa sanga ng puno sa harap ng lawa. Mga senior, sigurado ba kayong kakainin ako ng matandang pagong na iyon? At saka, hindi ba kayo mga martial monarchs? Ang pagtalo sa isang halimaw na kasing lakas ng martial ancestor. Ano ba naman ang mahirap doon? Siyempre kailangan nating maghanda ng maigi para mapuksa ito. At ikaw, huwag ka nang magsalita. Baka matakot mo pa siya at tumakbo. Sabi ni Beiming, Master. Paparating na siya. Nagsimula nang gumalaw ang ibabaw ng tubig. Sa sandaling ito, isang matandang pagong ang sumugod diretso kay Yeming. Mga senior, kumilos na kayo. Tumalon na siya. Ang apat na iyon ay hindi pa rin kumikilos. Kinailangan ni Yeming na umatras para umiwas. Nakagat ng matandang pagong ang cade ng nakatali kay Yeming. Ito na ang pagkakataon. Nagulat ang matandang pagong. Hindi nakapalag. Tinamaan ng isang atake sa likod. Nag-ipon ito ng enerhiya sa harap ng bibig. Hayop. Huwag kang tatakas. Ang martial tool ng babae ay pinawalang bisa ang atake ng matandang pagong. Ang ulo nito ngayon ay umiikot. Hilo. Isa pang lalaki ang gumamit ng isang bungo para umatake. Pagkatama pa lang sa ulo ng matandang pagong. Umungal ito sa sakit. Mabilis na ginamit ng lalaking kalbo ang isang gourd para kolektahin ito. Ang matandang pagong, wala nang lakas lumaban, ay hinigop papasok. Mabilis niyang tinakpan ng gourd. Haha. Hindi na sayang ang pagsasanay natin ng matagal. Sa wakas, nahuli na natin ang matandang pagong na iyon. Kung mahanap natin ang relic ngayong gabi, magiinuman tayo. Sa sandaling ito, dahan-daang lumakad si Yeming palabas. Mga senior, mukhang nakalimutan niyo na ako. Nagulat ang apat na tumingin kay Yeming. Ikaw, buhay ka pa. Imposible, yung matandang iyon ay isang 7th grade demonic beast. Isa sa kanila ay suminghal at basta na lang nagpakawala ng isang palad patungo kay Yeming. Tinulungan ko kayong maging pain, tapos gusto niyo akong patayin para patahimikin. Hindi yata angkop yun. Mabait na bata, hindi ko inaasahan. Nagawa mong harangin ang isang atake ng martial monarch. Tiyak na may kayamanan kang dala. Sayang, sa harap namin. Sa huli, isa ka lamang kuliglig. Xiao Qiang. Asikasuhin mo sila. Sumugod si Xiao Qiang patungo sa kanila. Dahan-daang lumaki ang katawan. Jay Jiaolong. Paanong? Huwag. Patawad. Makalipas ang ilang sandali,
Kinuha ni Yeming ang mga storage rings mula sa kanila. Ang apat na ito, may kaunti pa palang ari-arian. Kung pagsasama-samahin, nagkakahalaga ng mga 30.000 martial god coins. Hindi nga may kakaila ang pagnanakaw, mas mabuti na kaysa wala. Susunod, tingnan natin yung buto ng Buddha relic. Lumapit si Yeming at tumalon pababa sa lawa. Isang sandali ang lumipas. 3 anino ang lumipad papalapit. Kakaiba, malinaw na kanina lang ay nakaramdam ako ng malakas na paggalaw dito. Hindi bababa sa martial monarch ang gumawa nito. Tiyak na may laban ang naganap. Bakit ngayon ay napakatahimik na? Napakabilis na tapos ng laban. Malinaw na napakalakas ng mga sangkot. Tila nakakaramdam ako ng malakas na demonic power. Hindi kaya, isang level 8 o kahit level 9 demonic beast ang kumilos. Ang ganoong kalakas na demonic beast, hindi biro. Baka, huminto na lang tayo rito. Bumalik na tayo. Zhou Chenyi. Noong una, sinabi ng Holy Lord na may mga pagkakataon sa malalim na kagubatan ng mga demonic beasts. Ikaw, kaawa-awa kang sumunod sa amin. Ngayon, hindi pa nga natin nahahanap ang pagkakataon. Gusto mo nang umuwi, tunay ngang duwag at takot mamatay. Sige na. Sa paghahanda ng lahat, kahit makaharap pa tayo ng level 8 demonic beast, may kakayahan pa rin tayong tumakas. Anong dapat ikatakot? Mag-ayos muna tayo sandali. 1 oras mula ngayon. Aalis tayo. HMPH. Kung gayon, magpapahinga muna ako rito. Ang lawa na ito ay napakalinaw. Gusto kong maligo. Lumayo muna kayo ng kaunti. HMPH. Babae. Napakagulo. Sa sandaling ito, si Yeming ay sumisid ng malalim sa ibaba. Yung 4 na iyon, hindi naman siguro nagsasabi ng kung ano-ano. Umikot na ako sa loang ito ng 1 beses. Pero wala akong nakitang relic. Sabi ni Beiming, Master, gamitin ninyo ang Buddhist Dao hand seals para maramdaman ang pinagmulan. Tingnan natin. Sige, susubukan ko. Qingjing seal. Sa sandaling ito, may mga tuldok ng liwanag na nagtipon sa itaas ng ulo ni Yeming. Makalipas ang ilang sandali, nabuo ito bilang isang butil ng relic. Hinanap ko kung saan-saan. Hindi ko nakita. Pagkalabas ko lang ng hand seal, kusa na itong lumapit sa akin. Ang Buddhist daw, tunay ngang walang katiyakan at mahiwaga. Sa sandaling ito, natunaw ang relic. Naging mga hibla ng enerhiya na lumilipad sa paligid ni Yeming. Susunod, unawain ang All Dharmas are Noon face. Pag-isahin ang Martial Dao Furnace. Umangat sa Martial Ancestor. Sa mundo, may 10,000 Dharmas. Ngunit ang 10,000 Dharmas ay may pinagmulan at katapusan dahil sa karma. Walang sariling kalikasan. Kaya, hindi ito sumusunod sa pagsilang ng lahat ng Dharmas para isilang. Hindi rin ito sumusunod sa pagkamatay ng pangunahing Dharma para mamatay. Hindi dahil sa cultivation, para putulin ang mga paghihirap. Kung gayon, lahat ay malinis. Walang pagsilang. Walang pagkamatay. Walang dumi. Walang linis. Walang dagdag. Walang bawas. Iyon ang tinatawag na All Dharmas are Noon face. Sabi ni Beiming, bagamat may relic at divine body. Ang pag-unawa ni Master sa All Dharmas are Noon face ay napakabilis. Kahit ang ninunong si Tong Tian noon ay hindi tiyak na nagawa ito. Si Master, marahil ay tunay ngang malalampasan pa ang ninunong si Tong Tian. Sa harap ng dibdib ni Yeming, isang anino ng isang furnace ang lumitaw. Ito ang Martial Dao Furnace. Si Master ay malapit nang umangat sa Martial Ancestor. Ang kahulugan ng Martial Ancestor ay dahil ang isang Martial Dao Grandmaster ay kailangang umunawa ng daan-daang martial arts. Gamitin ang lahat ng martial arts. Pagsama-samahin. Unawain ng lubos. Pag-isahin sa furnace. Iyon ang pagiging isang Grandmaster ng isang rehiyon. Ice Water Body Tempering Technique. Heavenly Killing Steps. Giant Wave Fist Technique. Tablet Splitting Hand. Destructive Finger. Two-Form Sword Art. Zuan Tian White Emperor Sword. Circumferential God Sword Art. Dragon Elephant Dragon God Art. Thunder Traveling Dragon Palm. Yihua Jia Mugang. Ang mga bagay na natutunan ko kasama ang aking martial arts, daan-daang martial arts. Pinagsama-sama, naunawaan ng lubos. Iyon ang tinatawag na Martial Dao Grandmaster. Breakthrough sa Martial Ancestor Realm. Susunod, gaano man karami ang Martial Ancestors sa mundo. Iilan lamang ang tulad ni Master na naunawaan ang tunay na kahulugan ng Grandmaster. Naging prestihiyo ng Grandmaster. Ang karamihan sa mga tao ay nagpapadalisay lamang ng Martial Dao Furnace. Ngunit hindi naman talaga pinagsasama-sama ang lahat ng natutunan sa buong buhay nila. Hindi makapagtayo ng sariling sekta sa isang rehiyon. Ngunit tinatawag pa rin ang sarili na Martial Ancestor. Sa katunayan, ang kanilang esensya ay isa lamang martial practitioner na naging mas malakas.
Hindi karapat-dapat tawaging Grandmaster. Mukhang kailangan kong mag-cultivate ng mga techniques at martial skills para mapuno ang furnace na ito. Kung hindi, may pakiramdam pa ring kulang. Ang Azure Dragon Academy ay maraming mga kasulatan. Pagbalik, titingnan ko na. Hindi ko inaasahan. Ang pag-breakthrough sa isang iglap ay mas mabilis pa kaysa sa inaasahan. Sa huli, ang lakas ni Master ay malayo nang lumampas sa Martial Ancestor Realm. Kung talagang mag-breakthrough, wala namang gaanong hadlang. Hindi ba? Ha? Nagulat si Yeming. May nakita. Bakit? May puwit sa itaas. Naramdaman na ni Liu Piao-Piao ang presensya sa ilalim ng tubig. Saan nagmula ang munting magnanakaw na ito? Nangangahas na silaipan si Lola habang naliligo. HMPH. Ginamit ni Yeming ang kanyang kamao bilang sagot. Isang haligi ng tubig ang tumama diretso sa kanya. Tinangay nito si Liu Piao-Piao. Bumagsak ng malakas sa puno. Inihagis ni Yeming ang isang balabal sa kanya. Liu Piao-Piao. Hindi ko inaasahan. Ikaw pala. Kailangan man o hindi umatake, kayong mga taga Sword Lake ay ganyan pa rin kawalanjiya. Magaling, Yeming. Nang ahas kang silaipan ako habang naliligo. Tapos sasabihin mo pang walang hiya ako. Si Lola, makikipagpatayan sa iyo. Iwinasiwas ni Yeming ang kamay. Tinangay siya palayo. Tumomba siya patalikod. Paano? Paano nangyari ito? Ako ngayon ay isang martial monarch. Ginamit ko ang buong lakas ko, pero hindi ko pa rin matalo ang isang basta-bastang pagwasiwas lang ng iyong kamay. Imposible. Ako ang pinakamataas na henyo ng Sword Lake. Kung anong henyo ka, wala akong interes malaman. Sabihin mo, anong pakay mo sa pagpunta rito? Patayin mo na lang ako. Wala akong sasabihin sa iyo. Kinasusuklaman kita. Dapat kang mamatay. Sinabi kong sabihin mo ang iyong pakay. Hindi ko sinabing traidorin mo ang Sword Lake. Kailangan bang ganito Kat-Indi ang reaksyon mo? Hindi bale. Ang pakay na iyon, karapat-dapat bang ipagpalit mo ng iyong buhay para ilihim? HMPH. Hindi naman ganoon Kat-Indi. Sinabi ng Holy Lord na may mga pagkakataon sa Demonic Beast Forest. Pumunta kami rito para subukan ang aming swerte. Nagpapahinga lang kami sandali sa daan. Ilan kayong lahat? 3 kami. Kasama ako. 2 martial monarchs. 1 martial ancestor. Sige. Ang pakay ninyo, alam ko na. Susunod. Pagtuunan natin ang ating utang. Wala kayong sinabi. Basta nyo na lang akong inatake. Paanong hindi kayo magbabayad? Magbayad. Bagamat noon, tinalo mo ako, tinupad ko ang aking panunumpa. Ang pagpapakasal ko sa iyo ay makatwiran din naman. Ngunit ikaw, at ako, ilang beses lang ba tayong nagkita? Walang anumang pagtingin. Paanong magiging magkapares tayo? Patayin mo na lang ako. Si Liu Piao-Piao, kahit mamatay pa. Hindi ako susunod sa iyo. Hindi ba't kayong mga babae, kung ano-ano ang iniisip ng utak ninyo? Pareho naman tayong taga-Jiangho. Sinong may gusto sa katawan mo? Bilisan mo. Ibigay mo sa akin ang Yutian Hades Sword. Ha? Kailangan mo ang Yutian Hades Sword? Ikaw, bilang numero 1 henyo ng Sword Lake, bagamat hindi mo ito natutunan, nakapag-practice ka na rin ng Emperor Sword noon. Hindi ba? Ibigay mo rito agad. Ano? Ito lang pala ang gusto mo. Akala ko kung ano ang kailangan mo. Ibigay ko sa iyo. Ayos lang. Anong ibig mong sabihin? Hindi kaya, gumagamit ka ng peke para lokohin ako. Pumapayag ka ng ganoon kadali. Bakit kita lolokohin? Sabihin ko na sa iyo ang totoo. Dahil ang Yutian Hades Sword, napakahirap sanayin. Si Zuo Daohuang, kaya ito tinalikuran na lang. Isang bagay na maganda tingnan pero walang silbi. Kailanman ay hindi ito pinahalagahan ng Sword Lake. Ang pinahahalagahan lamang ay ang taong lumikha nito. Ha? Si Zuo Daohuang noon, hindi pumasok sa sekta. Totoong pumasok siya, ngunit pagkatapos mong talunin, nagkaroon ng anino sa kanyang puso kaya hindi na siya nagpatuloy. Sumuko na, kalimutan mo na, wala akong oras magsayang ng salita sa iyo. Ibigay mo na ang Emperor Sword dito. Sigurado ka bang, Emperor Sword lang ang kailangan mo at wala kang interes sa akin? Siyempre, si Liu Piao-Piao, itinuturing ko ring maganda ang sarili ko. Tapos, mas mababa pa ako sa isang walang silbing sword technique. Sigurado ka bang, wala kang anumang gusto sa akin? Hinabol mo ako ng sobra noon. Wala akong iniisip na kahit anong lintek tungkol sa iyo. Bilisan mo. Ibigay mo na ang Emperor Sword dito. Ito ang scroll ng Yutian Hades Sword. May isang kopya ang Holy Son ng Sword Lake. Ibigay ko sa iyo. Ayos lang. Hindi ko inaasahan, ganito kadaling makuha. Kalimutan mo na. Ituring na lang nating marunong kang umangkop sa sitwasyon. Sa susunod na manggahas ka pang guluhin ako, hindi na ganito kasimple matatapos. HMPH. Hindi ako takot sa iyo. Huwag mo nang hayaang makita-pakita ulit. Mabahong lalaki.
Liu Piao-piao. Nakarinig ako ng ingay. Anong nangyari? Ayos ka lang ba? Ayos lang. Dahil lang sa dignidad ng isang babae, nagkaroon lang ng kaunting aberya. Pagkatapos, pumunta si Yeming sa puno na itinuro ni Yan Hao. Ito na ang lokasyon ng hardin ng prutas na sinabi ni Muntinghao. Gaya nga ng hula ko. May nakaset up na illusion array. Gamit ang aking kaalaman sa array formations. Tingnan ko lang. Alam ko na kung paano sirain. Lumipad si Yeming diretso papasok sa katawan ng puno. Sa sandaling ito, nakapasok na si Yeming sa loob. Hindi nga may kakaila na ito ang hardin ng prutas ng isang demon god. Kahit saan ay may mga peach talismans. Ang mga peach talismans na ito, mas malaki pa kaysa sa isang munting mundo. Ang array formation ay matatag, mas mabuting gumamit na lang ng invisibility talisman. Nagtago si Yeming at nagmasid sa mga puno sa magkabilang gilid ng daan. Fire apples, Hanyu fruits, dragon soul grass, fire tail grass. Tunay ngang kahit saan ay may mga kayamanan. Ngunit sa mga puno, mayroon ding array talismans. Kapag nahawakan, tiyak na makakaalarma ng tao. Kung kukuha lang tapos tatakbo, kailangang piliin kung alin ang pinakamahalaga. Nakakita si Yeming ng isang babae na nakaupo at may ginagawa sa ilalim ng puno. Ang itsura, katulad ng paglalarawan ni Muntinghao. Siguro, si Siyang-siyang iyon. Siyang-siyang, ako ang kuya ni Yan Hao. Sinabi niyang pumunta ako rito para iligtas ka. Ikaw ang kuya ni Hao Hao. Si Yeming, madalas niyang ikwento sa akin ang mga kabayanihan mo. Ngunit, hindi pwede. Kuya, umalis ka na agad. Mapanganib dito. Bakit ayaw mong umalis? Hindi ako makakaalis. Ang Niyumo Dashen, napakalawak ng kanyang kapangyarihan. Kahit mailigtas mo ako, maaga o huli. Mahuhuli rin ako pabalik. Hindi kita idadamay. Nakikita kong hindi mataas ang iyong realm. Bakit ka pinananatili ni Niyumo Shen? Hindi naman siguro siya kulang sa katulong. Dahil, bihasa ako sa mga halaman. Ako ang tagapag-alaga ng mga gamot sa bundok. Gamit ang esensya ng mga spirit herbs na naipon. Mapapataas ko ang epekto ng mga ito. Kaya ako napilitang manatili rito. Kaya pala. Ngunit ayos lang. Isang banal na espiritu, hindi ako kayang pahirapan. Sumama ka sa akin. Sinabi ni Yan Hao na gusto ka raw niya. Gusto kanyang makasama habang buhay. Si Hao Hao, gusto akong makasama habang buhay. Talaga, syempre. Ang makasama ang taong gusto mo habang buhay, o ang makulong dito. Napakasimpleng pagpipilian lang iyan. Sige, sasama ako sa iyo, kuya. Sa huli, nagkasala na rin ako kay Niyumo Shen. Mas mabuti pang dagdagan ko pa. Itong mga spirit fruits na ito, pitasin nating lahat. Kuya, kunin mo na. Ako na ang baalang isara ang lahat ng array formations dito. Haha, mas madali pala ng ganito. Ipapakita sa iyo ni kuya kung ano ang ibig sabihin ng lugar na dating nilimas. Kahit isang damo ay mahihirapang tumubo. Kung gayon, pakiusap, kuya, tulungan mo akong pumitas ng ilang fire apples. Matagal ko nang gustong kumain yan. Pero hindi ako nangangahas. Sa huli, pag-aari pa rin ito ng iba. Si kuya, manipis ang mukha, ayokong pumitas ng marami. Kung gayon, pipitas na lang ako para sa iyo ng ilang libong jin. Isang oras ang lumipas. Ang mga puno roon ay kinalbo na ni Yeming hanggang sa mga dahon. Diyos ko, bakit naging ganito ang hardin ng prutas? Yung batang si Siyang-siyang. Nawawala, patay na, bilisan nyo. Iulat agad kay Niyumo Shen. Sa sandaling ito, isang itim na anino ang lumipad mula sa ilalim ng lupa. Sino? Sinong nang ahas magnakaw sa akin? Siyang-siyang. Sa wakas, nakita na rin kita. Tiningnan sila ni Yeming nang may pagkainis. Natahimik na lamang. Hao Hao, si kuya. Ang daming pinitas na fire apples para sa akin. Sabay tayong kumain. Kuya Ye, kumain ka rin. Ayokong makipaglaro sa mga batang maagang nagmamahalan. Kayo na lang ang kumain. Sa mga sumunod na araw, para mapunan ng sapat ang Martial Dao Furnace, pumunta si Yeming sa Scripture Hidden Cave ng Azure Dragon Academy at nagsimulang magpakahirap sa pag-aaral ng iba't ibang martial skills at techniques. Ang Azure Dragon Academy ay may mahabang kasaysayan. Suportado ng buong lakas ng bansa ng Azure Dragon Dynasty. Ang bilang ng mga aklat na nakatago ay napakarami. Bihira ang puwersang makakapantay dito. Ang may karapatang ilagay dito ay hindi bababa sa first grade martial techniques. King grade, Emperor grade, hindi mabilang. Hindi na kailangang banggitin ang mga ordinaryong martial techniques. Kahit ang mga lihim na hindi ipinapasa na techniques ng iba't ibang pamilya. Mga Taoist dharmas, Buddhist scriptures, at iba pang sibilisasyon ay nakolekta rin ng hindi kakaunti. Gamit ang numero 1 lakas ni Yeming at ang tulong ni Ye Tianhong.
Anumang secret manual na basahin ay agad na uunawaan. Walang hadlang. Dagdag pa ang likas na mataas na pangunawa. 3 buwan ng masusing pag-aaral ay sapat na para maunawaan ang esensya. 3 buwan na tuloy-tuloy. Walang kain. Walang inom. Hindi nakikita ang liwanag ng araw. Masayang nag-aaral. Kahit ako, hindi ko ito kakayanin. Ang Marshall Dow Furnace, napuno na. Dapat na ring magpahinga. Pagkatapos, bumalik si Yeming at kumain na parang gutom na tigre. Dahan-dahan lang sa pagkain. Baka mabilaukan ka. Si Lolo pa ang nagsasabing malakas akong kumain. Malinaw na ikaw mismo ang malakas kumain. 3 buwan akong nagutom. Samantalang ikaw, bawat kain mo, punong-puno ang bibig mo. Sinong makakapantay? Sa sandaling ito, may mga yabag na nagmamadaling papalapit. Yeming, hindi maganda. Bakit? Anong nangyari? Nitong mga taon, kami mismo ang nagtayo ng Tongli Money House. Araw-araw itong umuunlad. Malaki rin ang kita. Matagal ko nang naisip, maraming naiinggit. Hindi ko inaasahan. Nang ahas talaga silang kumilos. Ngayon, 3 bahagi ng komisyon ay pilit na kinuha sa kanila. Ang Baoguang City ay inagaw din. Sina Hozier at Shihan ay ikinulong sa piitan ng Baoguang City. Tungkol naman sa mga kaibigang tumulong sa paglilinis noon, pinalayas din sila mula sa bangko. Kung hindi ako nagkakamali, ngayon, si Master ay tiyak na nasa labas o nagbibikwan. Kung hindi, kahit bigyan pa sila ng lakas ng loob, hindi sila mangangahas na kumilos laban sa akin. Si Elder Yi, totoong ang nagbibikwan. Kung gayon, anong gagawin natin? Hindi kaya, kailangan nating ibigay ang bangko. Akala nyo ba ako'y isang hinog na prutas na madaling pitasin? Kahit wala si Master, hindi ko sila katatakutan. Pinakamatindi na, magkasubukan na lang kami ng tuluyan. Chen, magpahinga ka na. Susunod, ako na ang bahala. Makalipas ang ilang sandali, sa Baoguang City, dumiretso si Yeming pababa. Sinong nangangahas gumawa ng gulo sa harap ng City Lord's Mansion? Ako ang City Lord, si Yeming. Hinaharangan niyo ako. Hindi ko inaasahan. Nakabalik na pala si City Lord Ye. Pasensya na po, City Lord. Pasok po. Ngayon, sino ang nasa loob ng mansyon na nag-aasikaso ng mga gawain? Si Zai-an, si Elder Zai ng Yin Yang Sect. Narinig kong, mukhang disipulo siya ni Han Kuji. HMPH. Hindi nakapagtatakang nang ahas siyang agawin ng aking lungsod. Lumalabas na nasa likod pala niya si Elder Kuji. Ang paghamon sa Baoguang City, hindi ko alam kung maituturing bang may mata siya o wala. Flashback, internal thought. Mula nang pumunta ako sa yungib ng demonyo, umatras ako para bantayan ang Demon Silong Formation. Dahil doon, mayroong isang Demon God. Kung talagang makalabas ang Demon God, isang hamak na formation ay hindi siya kayang pigilan. Sa sandaling ito, sa loob ng mansyon, si Zai-an ay nakaupo, umiinom ng tsaa. Ikaw si Zai-an. Tinitigan siya ni Yeming, pangahas. Nangangahas ka pang maging walang galang sa elder. Naghahanap ng kamatayan. Iwinasiwas ni Yeming ang kamay. Sumuntok sa kanya. Ang malakas na gangchi ay tumama sa kanya. Tinangay siya palayo. Pagkatapos, nag-teleport siya sa likuran. Binigyan pa siya ng isang suntok. Ang taong iyon ay nasuntok. Bumagsak ng una ang mukha sa sahig. Susunod, dapat na nating pagtuunan ang ating utang. Haha, hindi ko inaasahan. Nang ahas ka talagang pumunta. Gaya ng inaasahan. Si Yu Chen ay sinadya ninyong pakawalan para lamang akitin ako rito at patayin. Kung nahulaan mo na pala, bakit pumunta ka pa rin dito para maghanap ng kamatayan? Martial Soul, Yin Yang Fish. Ginamit ni Yeming ang kamay para harangin ang Martial Soul ni Zai-an. Pagkatapos, ginamit niya ang kamay para durugin ito. Isang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw. Imposible. Isa ka lamang low-rank martial ancestor. Paanong nagawa mong sirain ang aking martial soul? Agad nag-teleport si Yeming papalapit. Hinawakan ang kanyang leeg. Anong gusto mong gawin? Ako'y disipulo ni Shuji. Nangangahas kang kumilos laban sa akin. Ang kahihinatnan, hindi mo kayang isipin. Sinuntok siya ni Yeming sa mukha. Sa mukha siya ng dugo. Sabihin mo, sino ang nagpadala sa iyo? Ang tagapamahala, ang altar master ng Yin Yang Sect, hinding-hindi kanya patatawarin. Sino? Sinong nangangahas kumilos laban sa disipulo ni Shuji? Gusto mo bang mamatay? Haha, ang altar master ay isang malakas na martial saint. Nang ahas kang galitin ang altar master. Ngayon ang araw ng iyong kamatayan. Ganoon ba? Lumalabas na iyon pala ang iyong sandalan. Isang hamak na altar master lamang, gusto pang kunin ang buhay ko. Shao Qiang, hulihin mo siya at dalhin dito. Kahit anong gawin mo, ayos lang. Basta huwag mo siyang patayin. Opo, pagkatapos, sunod-sunod na pagsabog ang narinig.
Ang altar master ay itinapon sa harap ni Zian. Sabi ni Xiao Qiang, Master. Dahil, hindi ko nakontrol ang lakas, aksidenteng nawalan siya ng malay. Zhaolong, mayroon ka pang Zhaolong na tumutulong. Sabihin mo, sino ang nagpadala sa iyo para sakupin ang aking lungsod? Magnakaw ng aking pera, si Han Shuji. O may iba pa, hindi ko alam. Pakiusap po, patawarin niyo ang aking buhay. Talagang wala po akong alam. Dinagdagan pa ni Yeming ng isang suntok sa dibdib si Zian. Matigas pa rin ang bibig mo. Kung gayon, hahayaan kitang mapilayan. Sumigaw si Zian ng buong pait pagkatapos ay nawalan ng malay. Lumipat ang eksena sa piitan ng Baoguang City. Yeming, kuya, dumating ka talaga para iligtas ako. Sa huli, ano ba talaga ang nangyari? Utos ba ito ng sino? Alam mo ba, nitong halos 2 taon, ang kita ng Tongli Money House ay patuloy na tumataas. Lahat ay napakasaya. Hanggang isang araw, si Yi Zuji ay biglang nagkaroon ng kaliwanagan. Nagsara ng pinto, at nagbikwan. Ayon sa dating karanasan, si Yi Zuji, sa bawat pagbikwan, hindi bababa sa 10 taon. Pinakamatagal ay mga 100 taon. Sa ilalim, nagsimulang may mga taong hindi mapakali. At ang namumuna, syempre, ang 2 elder Zuji, si Han Zuji at si Fa Zuji. Sa ginagawa nilang iyon, hindi ba sila natatakot na paglabas ni Master mula sa bikwan ay hahanapin sila para makipagtuos? Dahil din sa napakalaking kita ng bangko. Tinatayang sa loob lamang ng 10 o higit pang taon. Lalawak ito at magiging isang napakalakas na puwersa. Pagdating ng panahon na lumabas si Yi Zuji mula sa bikwan, natatakot akong huli na ang lahat. Ang bangko, sa huli. Anong antas na ba ng pag-unlad ang narating nito para magkaroon pa ng kakayahang baguhin ang sitwasyon sa loob ng sekta? May yin-yang sect na sumusuporta. Ang reputasyon ay protektado. Hindi na kailangang banggitin ang iba pa. Ang bangko pa lang ng Baoguang City noong nakaraang taon. Ang kita ay umabot sa 70 bilyon. Ang pautang ay 50 bilyon. Ang tubo ay umabot sa 20 bilyon. Ngayong taon, mas malaki pa ang kinita. Ang ating bangko ay nahati na sa 6 na lungsod. Bawat taon, ang proseso ng kita at pagpapalawak ay patuloy na dumodoble. Ang puwersa ay hindi masukat. Ang dating kita ng yin-yang sect ay nasa mga 30 bilyon lamang sa isang taon. Hindi pa sapat para sa mga gastusin. Kung magpapatuloy ng ganito, mga 3 taon pa, hindi na kailangang sabihin. Ang kita ng bangko, isang sangay lamang, ay katumbas na ng kita ng buong yin-yang sect. Sa ganito kalaking halaga ng pera, sapat na para sumugal sila ng 1 beses. Hindi ko inaasahan, sa loob lamang ng 2 taon. Umunlad na ng ganito ang bangko. Kung bibigyan sila ng 10 taon pa, masasabi na, sa pangkalahatan. Lahat ng malalaking puwersa ay nagsisimula sa yaman. May yaman, makakaakit ng talento, mapapalawak ang puwersa. Pagdating ng panahon na lumabas si Master mula sa bikwan, natatakot akong nagamit na nila ang yaman para pilit na paangatin ang malaking bilang ng martial saints para maging martial gods. Kaya pala hindi sila natatakot kay Master. Ano ang cultivation ni Han Zuji at Fa Zuji? Narinig kong pareho silang first level martial gods. Madalas silang kumikilos ng magkasama. Pati ang sect leader ay kailangang mag-ingat sa kanila. Sinong sect leader ang nag-iingat sa kanila? Siya, kung gusto niyang makinabang dito. Siyempre dapat siyang pumanig sa kanila. Anong gagawin natin? Hindi kaya, talagang kailangan nating isuko ang bangko. Sa kasalukuyan, natatakot akong ang tanging paraan ay hilingin mong paagahin ang paglabas ni Yi Zuji mula sa bikwan. Hindi pwede. Si Master ay nagbikwan. Tiyak na napakahalaga ng kanyang natatanto. Ang pilit na pagtawag sa kanya palabas, natatakot akong magdudulot ng pinsala. Isang bangko lamang naman. Ibigay na lang sa kanila. Talagang ibibigay sa kanila. Papayag na lang tayo ng ganito. Papayag. Haha. Nang ahas silang kunin ang aking bangko. Natatakot akong mamamatay sila. Pagkatapos, pumunta si Yeming sa True Dragon Holy Land. Yeming, ilang taon tayong hindi nagkita. Nasa Martial Ancestor Realm ka na. Hindi masama, hindi masama. Pumunta ka rito para hanapin ako, hindi kaya gusto mong formal na sumali sa True Dragon Holy Land. Holy Lord, binigyan na po ninyo ako ng katayuan bilang Holy Son mula pa noong sword competition. Matagal na po akong bahagi ng pamilya. Ano pa ang kailangang salihan? Sa pagkakataong ito, naparito po ako para pag-usapan ng isang malaking negosyo kasama si Holy Lord. Malaking negosyo, ang Tongli Money House ng yin-yang sect, tiyak na matagal nang alam ni Holy Lord. Umaasa po akong pahihiramin ako ni Holy Lord ng 10 trilyong martial god coins para tulungan akong mabawi ito.
Sa totoo lang, ikaw lamang mag-isa, hindi ka lamang karapat-dapat sa 10 trilyon. Bago magbikwan si Isian Tian, hiniling na rin niya sa aking alagaan ka. Ngunit hindi ko maintindihan, ang Tongli Money House. May 30% kang kita doon. Bakit kailangan mo pang agawin pabalik? Ang bangko, ako ang nagtayo nito. Ngunit ang Yin Yang sect ay hindi tumupad sa pangako. Nilamon nila ang aking kita. Basta't pumayag si Holy Lord na tulungan ako. Pagkatapos mabawi ang bangko, si Holy Lord ay makakatanggap ng 30% ng kita. 10 trilyon, hindi maliit na halaga. Ang Tongli Money House ay matagal nang lumakas at mabilis na lumalawak. Paano mo ito babawiin? Holy Lord, pakinggan po ninyo ang aking mga detalye. Ha, ang batang ito, tunay ngang isang henyo sa paggawa ng pera. Ang ganitong hindi makatwirang paraan ay naisip mo pa. Ngunit, maaari lamang kitang pahiramin ng 5 trilyon. Kung magtatagumpay ang bagay na ito, kung sa aming pamilya lamang aasa. Hindi sapat. Ang mga katulong, syempre. Mas marami, mas mabuti. Lumipat ang eksena sa Yin Yang sect, sabi ng sect leader, ang pangalang Yeming, napakalakas ng loob. Nang ahas na pila yan ang aking disipulo. Ang bagay na ito, hinding-hindi maaaring matapos ng ganito. Sabi ni Fa Zuji, tama si Brother Han. Ang batang iyon, umaasa sa pagtuturo ni Isian Tian. Gumagawa ng kalokohan. May mga pakpak na. Kaya gusto nang gawin ang anumang nais. Sa tingin ko, mas mabuting direktang patayin na lang. Iwasan ang mga gulo sa hinaharap. Ang bagay na ito, huwag ninyong sabihin sa akin. Wala akong alam. Si Yeming ay disipulo ni Hong Yi. Ayon sa mga patakaran, wala tayong karapatang parusahan siya. Maliban na lamang kung papayag si Isian Tian. Sa isip ni Han, Fa, itong matandang Sorrow na ito. Pagkatapos tumanggap ng pakinabang, sarili lang ang iniintindi. Hanggang ngayon, gusto pang isantabi ang relasyon. Hindi ganoon kadali. Sect leader, si Isian Tian ang pinakamahusay na henyo mula pa noong nagsimula akong magturo. Walang sino man ang makakapantay sa kanya. Hintayin ninyong lumabas siya mula sa bikuan. Sa kanyang talento, natatakot akong ang posisyon ng sect leader ay kailangang magbago. Haha, Han Kuji. Huwag mong udyukan. Si Isian Tian ay hindi sikim sa pera at kapangyarihan. Ang kanyang lakas ay kapaki-pakinabang. Hindi nakakasama sa Yin Yang sect. Ha. Kung si Isian Tian ay talagang gustong magrebelde. Sect leader, may sapat ba kayong kumpiyansa para supulin siya? Tiyak na sa puso ng sect leader ay malinaw na. Narinig niya ito. Natahimik siya at nag-isip. Lumipat ang eksena sa Azure Dragon Academy, Yeming. Hinahanap mo ang aming pamilya para humiram ng pera, ngunit nagkamali ka ng tao. Ang aming pamilya ay magaling lamang pumatay. Ang kita ng bangko at kung ano-ano pa, kailangang hanapin ng academy din. Umaasa po akong matutulungan ako ni Daoshi na ipakilala ako. Kahit pa ikaw ay mag-aaral ng espesyal na klase, kung gusto mong makita ang academy din. Kailangan pa ring sumunod sa mga patakaran. Narinig mo na ba ang Legendary Great Hall ng Azure Dragon Academy? Legendary Great Hall. Narinig ko na ang Legendary Stonewall sa East Chi Academy. Pareho ba silang uri? Narinig mo na ang Legendary Stonewall. Haha, kung gayon, ang Grand Princess na pangalawa sa Legendary Stonewall ay natalo mo rin. Mukhang, tadhana nga ito. Susunod, dadalhin kita sa Legendary Great Hall. Basta't matatalo mo ang shadow image ng Academy din. Makikita mo siya. Agad siyang dinala palayo, makalipas ang ilang sandali, sa Legendary Great Hall. Daoshi, bakit nagtakda ng ganitong patakaran ang matandang academy din? Kailangang talunin ang shadow image bago siya makita. Matandang academy din. Kung maririnig iyan ng academy din, tiyak na papatayin ka niya. Ang academy din, 23 taong gulang pa lang ay naging isang banal na espiritu na. Ang kanyang anyo at itsura ay nanatiling 23 taong gulang. Kung pag-uusapan ng edad, masasabing kaedad mo siya. Kaya pala, sinabi ni Beiming dati na ang mga banal na espiritu ay ibang anyo ng buhay. Hindi sila tumatanda. Ang pagbibigay pansin sa edad ng ganyan, hindi kaya, babae ang academy din. Tama ka, ang academy din ay ang nakababatang kapatid na babae ng Azure Dragon Emperor noon. Ang kanyang katayuan ay Grand Princess. Hanggang dito na lang ang tsismisan. Narito na tayo.